Kabanata 1261 hanggang 1270. Kabanata 1261 ipinakita ng Alpha Wolf ang lakas nito. Sinabi ni Yusuf Zok na gusto niyang patayin si Jackson Berger, pagkatapos ay simbolikong sumulyap kay Roman Berger, na nag-iwan sa kanilang tatlo na natulala at hindi sigurado sa mga intensyon ni Yusuf Zok. Biglang lumipad ang nangungunang lobo. Dati itong walang pakpak, tanging tumatakbo lamang, ngunit dahil sa mga bagong unlad na pakpak, ngayon ay lumilipad ito sa kalangitan ng Manyeb sa bundok sa bilis ng kidlat, napakabilis. Dati-rati inaabot ng isang buong araw si Yusuf Zok at ang kanyang tatlong kasama upang makatawid sa isang bundok na nababalutan ng Manyeb. Ngunit ang lobo ay lumipad sa ibabaw ng bundok sa isang kisap mata, at sa loob ng ilang paghinga, narating nito ang katimugang dulo ng malalaking bundok na nababalutan ng nyebe, mataas sa ibabaw ng paanan ng mga burol. Habang nakaupo sa ibabaw ng Snow Wolf, hindi kapanipaniwala ang bilis ng apat. Ilang araw na silang naglalakad, ngunit narating ng lobo ang dulo sa loob lamang ng ilang paghinga. Mula sa likuran ng lobo, malinaw nilang nakita si Jackson Berger na naglalakad sa bundok ng nyebe. Sa katunayan, hindi pa naman nakakalayo ang narating ni Jackson Berger. Sa paniniwalang patay na at natabunan ng nyebe si Yusuf Zok at ang iba pa, hinanap lamang niya ang kalapit na lugar at hindi man lang siya nakatawid kahit isang bundok na nababalutan ng nyebe. Masyadong mataas at napakabilis lumipad ang Snow Wolf para masulyapan man lang sila ni Jackson Berger. Snow Child, kaya mo bang patayin ang lalaking iyon sa ibaba? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Isa lamang mababang Diyos sa langit. Marahil ay mahirap ito dati, ngunit ngayon, ang lobo ay nagpakawala ng isang malamig na tawa. Bagamat nasaan yung lobo, taglay nito ang katalinuhan at mga ekspresyon ng tao, na may kakayahang regular na makipag-ugnayan sa mga tao. Masasabi pang ang mas matalino ito kaysa sa ibang tao. Ihulog mo kami sa tuktok ng bundok, at pagkatapos ay papatayin mo siya. Alam ni Yusuf Zok na wala siyang pagkakataon laban kay Jackson Berger. Natalo siya ng lobo sa isang galaw lang noong nauna nilang laban, kaya naman hindi talaga kayang makipaglaban ni Yusuf Zok sa isang mababang Diyos sa langit. Marahil ay magagawa niya ang isa o dalawang galaw, pero pagkatapos noon, tiyak na mamamatay siya, kahit pa gamit ang Chikun stick. Umikot ang lobo at lumapag sa tuktok ng bundok, inilapag sina Yusuf Zok at ang iba pa bago naglaho sa isang kislap ng puting liwanag. Sa sumunod na sandali, bago pa man matukoy ni Yusuf Zok at ng iba pa ang posisyon ng lobo, gulat nilang nakita si Jackson Berger na nagsusuka ng dugo at malakas na bumagsak sa lupa. Tila takot na takot si Jackson Berger, dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang lumilipad na lobo sa Heavenly Realm, at bago pa siya makatiis, kinagat na ng lobo ang leeg niya. Dahil sa bilis nito, tiyak na mananalo ang lobo. Nang inig ang anit ni Yusuf Zok at ng kanyang mga kasama ng masaksihan ito, tutal, si Jackson Berger ay isang mababang Diyos sa langit, ngunit hindi niya kayang gumawa ng kahit dalawang galaw laban sa lobo. Kahit na kinagat sa lalamunan si Jackson Berger, naisip niyang lumaban, ngunit mahigpit na idiniin ng lobo ang dalawa niyang braso, dahilan para hindi siya makagalaw. Nagsimulang magkumbulsyon si Jackson Berger, ang kanyang dugo ay parang pulang-pula na, at unti-unting hamina ang kanyang pagpupumiglas hanggang sa wala nang natitirang senyales ng buhay. Binitawan ng lobo ang leeg ni Jackson Berger, ngunit pagkatapos ay mabangis na kinagat muli. Sa isang kalabog, nabali ang leeg ni Jackson Berger, at ang kanyang katawan ay naputol, ganap na patay. Talagang mayroon itong kapangyarihan ng isang gitnang Diyos sa langit, marahil ay halos kapantay ng isang mataas na Diyos sa langit. Ang lobo ng nyebe na may pakpak na ito ay talagang walang talo. Patuloy na hingal na sabi ni Roman Berger, kapwa ang lobo at ang amo nito ay sumusuway sa kalangitan. Sige, bumalik na tayo sa kwartel. Roman Berger, pagbalik mo, sakupin mo ang kwartel. Mariing utos ni Yusuf Zok, kung gayon, palayain mo ang lahat ng alipin sa kwartel. Ano? Natigilan silang tatlo, lalo na si Roman Berger, nang marinig ang mga sinabi ni Yusuf Zok, nanindig ang kanilang mga balahibo. Kung sakupin lang ang kwartel, madali lang sana ang trabahong iyon, pero ang pagpapalaya sa lahat ng alipin ay magdudulot ng malaking problema. Panginoon ko, imposibleng-imposible po iyon. Balis ang protesta ni Roman Berger.
Napakahigpit ng mga angkan ng mga Diyos at pinahahalagahan nila ang kanilang pagbabantay sa mga alipin, dahil ang mga alipin ay nagtatrabaho at minahan para sa kanila. Kung ang isang kwartel ay magkaroon ng pag-aalsa o isang alipin ang makatakas, ang mga eksperto ay darating upang sugpuin ito at isang pangkat ng pangangaso ang ipapadala upang patayin ang bawat isa. Ang pagpapalaya sa kanila ay makakasama sa kanila. Sa tingin mo ba, kung sakupin mo ang kwartel, maaari kang maging pinuno ng kwartel sa hinaharap? Tiningnan siya ni Yusuf Zoc. Ako, binuka ni Roman Berger ang kanyang bibig, wala akong pagkakataon. Malungkot niyang sinabi, sa kahit anong kwartel, dapat mayroong kahit isang mababang Diyos sa langit. Ang mga mataas na banal na tao ay mga katulong lamang at walang kwalifikasyon para maging pinuno ng kwartel. Kaya, pinapakawalan lang namin ang mga tao. Kung ang ilan ay ayaw tumakas, hayaan silang magpatuloy sa pagmimina. Ang mga gustong tumakas, hayaan silang tumakas. Walang pakialam na nagsalita si Yusuf Zoc, walang masama, hayaan silang pumili ng sarili nilang landas. Ngunit matatagpuan natin ang ating mga sarili na walang kanlungan, hindi makakatakas kahit sa pinakamalalim na bahagi ng malalaking bundok na nababalutan ng nyebe, at kakalagkarin tayo palabas ng pamilya Berger at papatayin tayo. Huhulihin din ako. Hehe, ikaw lang ang hahanapin, hindi kami. Palihim na ngumiti si Yusuf Zoc, kilala ka nila, Roman Berger, pero hindi nila kilala sina Alden Baxter, Leonidas King, o ako, hahanapin ka lang nila, hindi kami inaalala. Tama, tama iyan, sino ba ang mag-aalangan sa ating tatlo? Hindi ba't perpekto kung tayong tatlo ay tumakas patungong timog sa gitna ng kaguluhan? Paulit-ulit na papuri ni Alden Baxter the Great Emperor. Hindi tayo makakatakas patimog. Umiling si Yusuf Zoc. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Roman na lahat ng takas ay tutugisin? Kung buburahin natin ang mga tato sa ating mga mukha, hindi na iyon mangyayari pa. Tayo ngayon ay mga banal na persona na nasa mababang antas. Kung wala ang marka ng alipin, sino ang makakakilala sa atin? Malakas na paggigiit ni Alden Baxter. Totoo iyan. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Totoo ang mga sinabi ni Alden Baxter, kahit walang marka ng alipin, at dahil sila ay mga lower-level divine persons, kahit makita sila ng mga humahabol, hindi nila sila paghihinalaan ng mga nakatakas na alipin. Boss, pakiusap po, huwag na tayong bumalik sa malalaking bundok na may manyeb. Nang makitang nag-aalangan si Yusuf Zoc, same time na nagmakaawa si Alden Baxter, tunay na takot na makapasok sa mga bundok na may manyeb. Kuya, may katuturan naman ang bunso nating kapatid. Malawak ang mundo, dahil sa ating paglilinang at walang mga tato sa ating mga mukha, malaya tayo, walang mangiistorbo sa atin. Ayaw ring bumalik ni Leonidas King sa malalaking bundok na nababalutan ng nyebe. Tumayo si Yusuf Zoc at naglakad patungo sa bangkay ni Jackson Berger, agad na sumunod ang tatlong lalaki. Roman Berger, ano sa tingin mo? Pagpapatuloy ni Yusuf Zoc habang sila ay naglalakad. Tunay ngang mapanganib ang malalaking bundok na may nyebe. Pang-apat lamang ang nitsong lobo, at pinalad kaming makasalubong lamang ang isang maliit na grupo sa pagkakataong ito. Ang nangungunang lobong ito ay isa lamang mababang Diyos sa langit. Kung nakasagupa lang natin ang isang grupo na pinamumunuan ng isang advanced heavenly God, wala sana tayo rito ngayon. Kaya, iminumungkahi ko rin na tumungo ka sa timog, ngunit syempre, susunod ako saan man kayo magtungo, Panginoon ko. Sandaling tumigil si Yusuf Zoc, saka tumingin sa matapat na si Alden Baxter at Leonidas King at huminga ng malalim. Sa totoo lang, gusto kong hasain ang aking mga kasanayan sa Hilaga, pero dahil nakita ko ang husay ng nangungunang lobo, ang Hilaga ay hindi talaga lugar para sa maliliit na fries na tulad namin. Kaya, tumungo tayo patimog at tingnan ang makulay na mundo ng kaharian ng langit. Yay! Nag-high five sina Alden Baxter at Leonidas King bilang pagdiriwang, at nakahinga rin ng maluwag si Roman Berger. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1262 ang dakilang pagtakas ng 1,000,000 alipin ang singsing pangkalawakan ni Jackson Berger ay hinubad ni Yusuf Zoc, at pagkatapos lamang itong sulyapan, casual niya itong inihagis sa dagat na asul at langit na may ulap. Sa totoo lang, sina Roman Berger, Alden Baxter,
at Leonidas King ay pawang mausisa kung anong mga kayamanan ang maaaring laman ng singsing ng isang lower heavenly god. Posible na si Commander Jackson Berger ay mayroong hindi mabilang na mga spirit stone at walang katapusang mga pambihirang kayamanan. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakita ng anumang pananabik sa mukha ni Yusuf Zok, parang walang laman ang singsing ni Jackson Berger. Sa paglipas ng mga taon, anong mga kayamanan ang hindi nakita ni Yusuf Zok? Kaya, matagal na siyang nasa isang estado ng kawalan ng pakialam sa mga kita o pagkalugi, gaano man karami o karami ang kayamanan, wala siyang gaanong interes. Dahil ang pinakamalaking kayamanan sa mundo sa kanyang isipan ay ang purple blood beads, na kakaiba sa ilalim ng kalangitan. Ang apat ay patuloy na sumakay sa Alpha Wolf, dala ang bangkay ni Jackson Berger, at mabilis na nalakbay ang layong 3 milyong milya. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa labas lamang ng kampo. Hindi pumasok sa kampo si Yusuf Zok, kasama sina Alden Baxter, Leonidas King, at ang Alpha Wolf, kundi hinayaan nilang bumalik ng mag-isa si Roman Berger. Walang paabi, kung hindi man lang ito kayang harapin ni Roman Berger, wala siyang halaga, at ang pagpapanatili sa kanya ay magiging walang saysay, isa rin itong pagsubok para kay Roman Berger. Di nagtagal, umalangaw mula sa loob ng kampo ang tunog ng trumpeta para sa pagtitipon, at nagkagulo ang buong kampo. Gayunpaman, pagkaraan ng maikling sandali, tumahimik ang kampo, at pagkatapos ay ilang ulo ang nakasabit sa poste ng bandila, nakakagulat na ang mga ulo ng ilang sundalong may divine weapon. Tila nagpapakita ng halimbawa si Roman Berger sa pamamagitan ng ilang pagpatay, na kontrol nga niya ang kampo. Pagkalipas ng halos 6 na oras, unti-unting lumabas ang mga alipin mula sa yungib ng mga alipin, at parami ng parami ang nagtitipon. Sinamantala ni Yusuf Zok, kasama sina Leonidas King at Alden Baxter ang kaguluhan upang palihim na bumalik sa kampo, nakihalubilo sa karamihan ng mga alipin, habang mausisa na tumingin si Yusuf Zok sa plataporma. Si Roman Berger ay nakasuot ng baluti, isang punyal na nakasabit sa kanyang baywang, kahanga-hanga at mabangis, na may mahigpit na tingin, at sa likuran niya ay nakatayo ang 8 mapagmatsyag na sundalo ng divine weapon, na malinaw na mga kasabwat niya. Sa wakas, nagtipon ang lahat ng mga alipin sa parada ng militar, nagsindi ng mga sulo sa lahat ng dako, at nanatiling tahimik ang lahat ng mga alipin. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Roman Berger at sinabing, 2 araw na ang nakalilipas, 3 alipin ang nakatakas patungong Northern Snow Mountain, at ang aming iginagalang na commander, habang hinahabol ang 3 aliping ito, ay brutal na pinatay ng mga celestial beast sa bundok, at ang 3 alipin ay nilamon ng buhay ng mga celestial beast. Ano? Patay na ang commander. Sus Mariosep, malaking balita ito. Mukhang mas magiging mahirap ang mga susunod na araw natin. Ang pangalan ko ay Roman Berger, kabilang din sa Berger Clan, epektibo ngayon din, ako na ang mamamahala sa kampo, at nakatanggap lang ako ng isang lihim na utos mula sa angkan. Mula ngayon, palayain mo na ang lahat ng mga alipin. Pumila kayo maya-maya, at isang itinalagang tao ang magbubukas ng inyong mga kadena at mag-aalis ng mga soul imprint. Mali ba ang narinig ko? Hindi naman siguro totoo yun, di ba? Tumahimik, maautoridad na sigaw ni Roman Berger, magsisimula na ito ngayon, kaagad, mabilis. Ginagaya ng lalaking ito si Yusuf Zok, na hinihingi ang bilis. Nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zok, Alden Baxter, at Leonidas King, naisip na ni Roman Berger ang lahat, maging ang pag-alis ng mga kadena at bakas, kaya kapag nagkalat na ang milyon-milyong aliping ito, hindi na sila kailanman mahuhuli ng Berger Clan. Palaging may ilan na nakakatakas, kaya mas malaki ang kanilang pagkakataong makatakas. Lalo na't nabanggit ni Roman Berger, silang 3 ay nilamon ng isang celestial beast, na nagpapahiwatig na hindi sila hahabulin ng pamilya Berger. Siyempre, si Roman Berger mismo ay tiyak na hahabulin, at hindi katakataka kung bukas ng umaga, darating ang Berger Clan upang tugisin si Roman Berger. Ang ibang mga mandirigmang may divine weapon ay nagkaroon na ng mga pagdududa noon, ngunit ang mga nagduda ay pawang napatay ni Roman Berger. Bukod pa rito, dapat sundin ng mga banal na armas ang mga utos ng nakatataas, kaya kahit na totoo o mali ang pagpapalaya sa mga alipin, magagawa lamang ito ng mga banal na armas. Hindi ito pinaniwalaan ng mga alipin noong una,
ngunit nang mabuksan na ng mga aliping nasa unahan nila ang kanilang mga kadena, matanggal ang mga banal na selyo, at makalabas ng gate ng kwartel, biglang nabalisa ang mga alipin, nagtutulakan, at nagmamadaling makatakas. May ilang matandang alipin na narito na ng halos 30,000 taon, ngunit sa puntong ito, lumuluhan na sila. Ang kanilang pananatili rito ay parang walang hanggan, ang 30,000 taon na ito ay nagpakinis ng kanilang matatalas na gilid, nagpawi ng kanilang masiglang kilos, at nagpatanda pa sa kanila ng husto. Sa milyon-milyong alipin, hindi bababa sa 700,000 ang may puting buhok, hindi dahil sa katandaan kundi dahil sa patuloy na pag-aalala. At ngayon, sa wakas ay napalaya na sila, kaya marami sa kanila ang umiyak, marami ang tumawa ng walang pigil, at marami ang nalilito dahil hindi na nila alam kung ano ang magagawa nila maliban sa pagiging alipin. Hindi na kontrolado ng mga banal na armas sa kwartel ang mga alipin o pinanatili ang kaayusan, hinahayaan na lamang nilang magtapakan ang isa't isa. Sinamantala nina Yusuf Zoc at dalawa pang iba ang kaguluhan at tumakbo palabas ng kwartel. Pagkatapos ay naghintay sila sa likod ng isang nangungunang lobo para kay Roman Burger. Ipinagkatiwala ni Roman Burger ang iba pang iba't ibang gawain sa 8 personal na sundalo at pagkatapos ay palihim na lumabas. Nang sumakay siya sa likod ng lobo, sumigaw din siya, "Takbo, takbo," tiyak na may ilang divine weapons na nakapagpalm na sa mga nakatataas, ayon sa clan. Kung darating ang isang banal na hari, aabutin lamang ng 10 araw, ngunit kung darating ang isang banal na emperador, maaari silang makarating dito sa loob ng 3 araw, kaya mayroon tayong hindi bababa sa 3 araw na ligtas na panahon. Sa loob ng 3 araw na ito, tumakas tayo sa abot ng ating makakaya. Kaya kung may darating na Diyos, aabutin ba ito ng ilang dekada? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Imposible yan. Pagkatapos ng isang malaking insidente, tiyak na darating ang isang God King level master, kaya kung ito ay isang Divine King, mayroon pa tayong 10 araw na ligtas na panahon. Ganoon ba kabilis ang bilis ng isang banal na hari? Hindi ba't sinabi mong aabutin ng ilang dekada kahit ang isang banal na barko mula sa gitnang rehiyon dito? Masasabi ko lang na ang bilis ng isang banal na hari ay 100 hanggang 1,000 beses na mas mabilis kaysa sa isang banal na barko, dahil kaya nilang palawakin ang kawalan ng langit at mag-teleport. Ang pagkakaiba ng isang Diyos at isang banal na hari ay parang langit at lupa. Ang isa ay isang Diyos lamang, habang ang isa naman ay hari sa mga Diyos. Zue, bilisan mo. Sa takot, nakinig sina Yusuf Zoc at ang iba pa habang ang banal na hari ay isang nakakatakot na nilalang na kayang lipulin sila ng 100 beses sa isang isip lamang. Saan tayo pupunta? Nagsimulang mag-alala muli si Alden Baxter, kung talagang may isang Divine King na humahabol sa atin, sa tingin ko ay maganda ang pagbabalik sa Northern Snow Mountain. Nako, ideya mo palang pumunta sa Timog, tapos ngayon gusto mo pang bumalik. Hindi ka ba makapagdesisyon? Saway ni Yusuf Zoc. Natutap na lang ni Alden Baxter ang kanyang mga labi at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Samantala, sinabi ni Roman Burger, mayroong isang lungsod, sa lungsod ng tumataas na usok, mga 700 milyong milya ang layo mula sa atin. Ang lungsod na ito ay isang masiglang pasukan na nagbabantay sa hangganan sa Hilagang Kanluran. Kung makakarating tayo roon bago dumating ang banal na hari at pagkatapos ay magbabalat kayo para sumakay sa isang banal na barko, ligtas tayo. Siyempre, baka nasa panganib pa rin ako. Kahit magbalat kayo ako, makikita ako ng banal na hari sa isang sulyap. Kaya ang suggestion ko ay maghiwalay na tayo. Kung ako sa iyo, tiyak na nasa malaking panganib ka. Ibig mong sabihin, nakatakda kang mamatay. Sabi ni Leonidas King sa malalim na boses. Tumanggaw si Roman Burger, oo, nakatakdang mamatay. Hey, kung nandito ako, hindi ka mamamatay. Pumasok ka lang muna sa langit ko, palabisin mo ang espiritu mo. Bahagyang ngumiti si Yusuf Zoc, dahil alipin niya si Roman Burger at hindi siya pagtataksilan, kaya walang masama kung ipadala mo siya sa dagat na asul at langit na may ulap. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Roman Burger, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang espiritu, agad siyang nawala. Boss, sinasabi mo pa rin na wala kang langit. Gusto ko ring pumasok at makita. Sigaw ni Alden Baxter Emperor. Hey, kuya, papasukin mo rin ako at ang pangalawa nating kapatid.
Ngumiti rin si Leonidas King. Nanumpa sila ng kapatiran kahit na walang kaugnayan sa dugo, nanumpa sa lupa, kaya walang posibilidad ng pagtataksil. Isa pa, ang pagpasok nilang dalawa sa langit ni Yusuf Zok ay parang pagtitiwala sa kanya ng kanilang mga buhay. Sige, nakangiting tumango si Yusuf Zok, dahil nanumpa sila bilang magkapatid, dapat silang magtapat sa isa't isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1263 ang mga Nash. Sa katunayan, mali ang pagtatansya ni Roman Burger. Sa ikalawang araw, habang nakaupo si Yusuf Zok sa Alpha Wolf at lumilipad patimog, bigla siyang natigilan ng isang mapang ipong banal na kamalayan. Pareho silang natigilan sa ere at ang Alpha Wolf bago bumagsak sa lupa. Sa katunayan, si Yusuf Zok ay nakikipag-usap ng telepatiko kay Leonidas King at iba pa mula sa Blue Sea at Cloud Sky habang nakasakay sa Snow Wolf nang biglang, isang banal na kamalayan ang bumalot sa kanya at ginawa siyang hindi makagalaw at ang Alpha Wolf. Nanliit ng husto ang mga pilikmata ni Yusuf Zok, nanigas ang buong katawan niya. Sigurado siyang ang pang-aaping ito ay nagmula sa isang napakataas na antas na eksperto. Pero hindi ba nabanggit ni Roman Burger na kahit ang isang banal na emperador ay mangangailangan ng 3 araw para makarating? Ngunit ikalawang araw pa lamang noon. Maaari kayang isa itong taong nakahihigit sa isang banal na emperador, isang banal na monarko. Tumulo ang pawis mula sa noo ni Yusuf Zok, at inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid upang hanapin kung nasaan ang napakalaking figurang ito. Whoosh! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, kasunod ang isang kislap ng liwanag, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa kanyang mga 40 ang lumitaw sa harap ni Yusuf Zok, binawi ang kanyang banal na kamalayan habang mausisa na pinagmamasdan ang Alpha Wolf. Lobong nyebe na may mga pakpak, haha, hybrid ba ito o sarili nitong evolutionary mutation? Bulong ng lalaki sa sarili habang iniikutan ang Alpha Wolf. Tumayo si Yusuf Zok, gayon din ang Alpha Wolf, na nagbabantang nagpakita ng mga ngipin sa lalaki. Nanatiling tahimik si Yusuf Zok ngunit yumoko ng malalim habang magkahawak ang mga kamao bilang paggalang. Sa ngayon, nakapagpalit na siya ng kasuotan ng isang alipin, nakasuot ng mag-agarang seda at jade boots, at mukhang matapang. Hindi. Ang lobong nyebe na ito ay umunlad, ang lahi nito ay mas marangal at makapangyarihan. Kaibigan, galing ka ba sa pamilyang Nash? Biglang lumingon ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Yusuf Zok. Nagulat si Yusuf Zok sa tanong. Paano nasangkot ang pamilyang Nash? Maaari kayang ang mga Nash ay mayroon ding mga lobong may pakpak sa langit. Tunay ngang tuso si Yusuf Zok. Nagsasalita siya ng kasing lakas ng kahit sinong makilala niya, kaya hindi niya kinumpirma o itinanggi. Patuloy lang sa pagyuko ng malalim, nakita na ni Junior si Senior. Kahit nagaling siya sa pamilyang Nash, mahuhulaan pa rin ng isa ang gusto nila. Paano kaya kung ilipat ang babaeng lobo na ito sa haring ito? Banggitin mo ang presyo mo, siya nga pala, ako si Dominic Burger. Malinaw na si Dominic Burger ay isang banal na hari, hindi isang banal na emperador, ni isang banal na monarka. Baka hindi alam ng senior, itong Celestial Wolf, si Zue, ay regalo ng mga senior ko, hindi ko siya basta-basta pwedeng ibigay. Pagsisinungaling ni Yusuf Zok. Kung ganoon, huwag na lang. Tagahilaga ka siguro. Tumawa si Dominic Burger habang ikinakaway ang kamay. Hindi siya sapat na walang hiya para nakawin ang isang nakababata ng kanyang Celestial Beast Mount. At saka, ano ang iyong antas ng paglilinang? Parang hindi ko maintindihan. Ang kanyang kawalan ng kakayahang matukoy ang antas ng paglilinang ni Yusuf Zok ay dahil sa pagsasagawa ni Yusuf Zok ng pinakamataas na anyo ng Diyos na naglilinang, na naiiba sa anumang banal na paglilinang na isinasagawa ng iba. Tagahilaga nga ako. Isa pa, medyo espesyal ang aking cultivation technique, isa akong lower level divine person, matapat na tumango si Yusuf Zok dahil malinaw na nagmula siya sa hilagang kanluran, at ang pagsisinungaling ay magdudulot lamang ng hinala. Nakapunta ka na ba sa Burger Family Barracks? Hindi, sa pangkalahatan ay ayaw ko sa mga matataong lugar, sagot ni Yusuf Zok, habang umiiling. Ano nga pala ang pangalan mo, Nash? Patuloy ni Dominic Burger. Nash, Abraham Nash. Biglang napangiti si Yusuf Zok.
Tunay siyang kabilang sa pamilyang Nash, bagamat ang apelyido ng kanyang umampon na ama ay Zoc, kaya palagi niyang sinusunod ang apelyidong Zoc. Noong narito siya sa mundo, inakala ni Kevin Nash na patay na siya at naglagay pa siya ng apelyido ni Nash sa dambana ng pamilyang Nash. Kaya, bigla siyang nakaramdam ng hustisya sa tula, hindi niya kailanman plinano na gamitin ang pangalang Nash, ngunit determinado ang iba na kabilang siya rito, kaya pumayag siya, at ginamit ang apelyidong Nash sa unang pagkakataon. Hehe, binata, binabati kita sa mga nakatatanda mo, sabi ni Dominic Berger at saka humakbang paitaas. Senior, sandali lang, mabilis na tawag ni Yusuf Zoc, ngunit tila walang narinig si Dominic Berger at nagpatuloy sa paggalaw pahilagang kanluran. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, ang gusto talaga niyang itanong ay kung bakit automatikong inakala ni Dominic Berger na galing siya sa pamilyang Nash. Bakit nga ba talaga? Kaya naman lubos siyang nalito at naguluhan. Umalis si Dominic Berger, malinaw na patungo sa kwartel sa hilagang kanluran, at ikinatuwiran ni Yusuf na malamang ay naroon na si Dominic Berger sa lugar na ito sa hilagang kanluran noon kaya mabilis siyang nakarating. Tara na, naupo si Yusuf Zoc sa likod ng lobo ng nyebe at nagpatuloy sa paglakad. Matapos lumipad ng mahigit 10 araw at maramdamang walang tao sa paligid gamit ang telekinesis, ipinadala rin niya ang Snow Wolf sa Blue Sea at Cloud Sky. Ang pagkakaroon ng Snow Wolf na kasama niya ay palaging nakakakuha ng atensyon. Sa ika-13 araw ng kanyang paglalakbay, 6 na napakalaking banal na barko ang naglayag sa itaas niya, ngunit ilang sandali matapos dumaan, isa sa mga banal na barko ang bumalik at huminto sa itaas niya. Whoosh whoosh whoosh, 3 individual ang bumaba mula sa banal na barko, lahat ay mukhang bata pa, nasa pagitan ng 17 at 18 taong gulang, 2 lalaki, at 1 babae, bawat isa ay nagliliyab ng isang mabangis na aura na puno ng balak na pumatay. Napagtanto ni Yusuf Zoc na ang 3 ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Jackson Berger ngunit hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Dominic Berger. Kaya naman, tiyak na nasa antas Diyos sila, bagamat hindi malinaw kung sila ay mula sa gitna o mataas na antas. Ikaw, ano ang pangalan mo? Saan ka nanggaling? Tanong ng isa sa mga binata, habang nakaturo kay Yusuf Zoc. Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at pagkatapos ay biglang tumahol, anong karapatan mong itanong ang pangalan ko? Mawala ka, ang lakas ng loob mo. Naghahanap ng kamatayan. Sumigaw ang 2 binata, naghahandang sumugod, ngunit biglang itinaas ng dalaga ang kanyang kamay, pinigilan ang kanilang padalos-dalos na mga kilos, at sinuri si Yusuf Zoc, galing ka ba sa hilagang kanluran? Paano kung ginawa ko? Paano kung hindi ko ginawa? Naglalako lang si Yusuf Zoc, nagkukunwaring matapang. Dahil kinilala siya ng dating banal na hari bilang isang Nash, maaari na rin siyang magpanggap na galing sa pamilyang Nash para matakpan ang kanyang pagkakakilanlan bilang alipin. Hehe, kung taga-hilagang kanluran ka, pasensya na, pero kailangan mong sumailalim sa aming inspeksyon, sumakay ka sa barko namin. Pang-iinis ng babae. Ikaw. Ngumisi si Yusuf Zoc, kung ayaw akong siyasatin ni Senior Dominic Berger, sino ka para gawin iyon? Ano? Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, sandaling natigilan ang 3. Si Dominic Berger ang banal na hari ng kanilang pamilyang Berger at siya rin ang pinakamataas na awtoridad na humahawak sa hilagang kanlurang kwartel sa pagkakataong ito. Kinwestiyon nila kung nakilala na ba ng misteryosong lalaking ito si Dominic Berger. Sino ka ba talaga? Tanong ng babae, na may pagtataka. Ako si Nash. Malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Bamantong hininga silang 3 ng isang mahabang tunog. Kaya, ang lalaking ito ay mula rin sa 8 dakilang pamilya ng pamilyang Nash. Hindi nakakapagtaka na siya ay napaka-arrogant, walang takot, at tila siya ay kabilang sa direktang linya ng pamilyang Nash, kung hindi, paano niya makikilala ang banal na haring Dominic Berger? Pasensya na sa abala, yumuko ang 3 kay Yusuf Zoc bago tumalikod para umalis, at ang banal na barko ay muling lumipad, mabilis na naglaho sa paningin. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, tila makapangyarihan nga ang apelyidong Nash. Mula ngayon, magpapanggap siyang si Nash habang gumagalaw sa Heavenly Realm. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay isa pang taong may apelyidong Nash, isang taong umakyat din mula sa Lower Realm,
ang pumasok sa dambana ng pamilya Nash ng sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1264 na may isang matako na halimaw, ngayon lang pala, ang taong iyon ay nagmula sa pamilyang Nash. Sakay ng banal na barko, ang dalawang lalaki at isang babaeng dating nag-interoga kay Yusuf Zoc ay nag-uulat na ngayon sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang, na nagbubunyag ng katotohanan na si Yusuf ay nagmula sa pamilyang Nash. Hindi normal para sa mga Nash na lumitaw sa ating hilagang kanlurang border state. Kakaibang sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, maaari kayang may kaugnayan sa mga Nash ang insidente sa border camp. Hindi naman dapat, di ba? Hindi makikinabang ang Nazis sa paggawa nito. Isa pa, nakilala na siya ng banal na Haring Dominic Berger, kaya hindi dapat ito may kaugnayan, hindi ba? Haka-haka ng babae. Bilisan natin ang ating paglalakbay. Hindi sapat ang 6 na barkong puno ng tao na mayroon tayo, maaari lamang tayong maglagay ng mga control zone sa panlabas na perimeter at maghintay para sa pagdating ng isang malaking puwersa ng mga divine weapons mula sa gitnang rehiyon. Bumantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Inilipat silang lahat mula sa malapit, kaya mabilis silang nakarating, ngunit pagdating nila, ang nagawa lang nila ay ang kontrolin ang buong hilagang kanluran, hindi pinapayagan ang sino mang alipin na tumawid sa control zone, at pagkatapos ay maghintay ng ilang dekada para dumating ang pangunahing tropa ng gitnang rehiyon at hulihin o patayin ang mga alipin. Napakatapang talaga ng Roman Berger na yan. Ang mahalaga ay, bakit niya gagawin ito? Maaari kayang siya ay itinaboy sa mga nakalipas na taon, pinilipot ang kanyang personalidad, at sadyang nagdudulot ng gulo para sa pamilyang Berger. Hey, gusto na niyang mamatay, para kilalanin ng klan niya ang pag-iral niya bago siya mamatay. Kapag nakita ko siya, siguradong babalatan ko siya. Natural lang na nag-usap muli ang grupo tungkol sa kanilang galit kay Roman Berger, dahil ang pangunahing sanhi ng insidenteng ito ay ang kanyang mga maling utos militar, kaya hindi nararapat na kawan ang pagkamatay ni Roman Berger. Siyempre, ang hindi nila alam ay ang kasalukuyang Roman Berger ay alipin din ng iba. Kuwait, 29 na araw matapos ang pag-aalsa ng kampo, sa wakas ay nakarating si Yusuf Zoc sa Wolf Smoke City sa hilagang kanluran. Ang Wolf Smoke City ay isa ring napakalaking lungsod, at ang dahilan kung bakit ito tinawag na Wolf Smoke ay dahil, noong sinaunang panahon, ang mga Celestial Beast ay gumagala sa hilagang kanluran, at itinayo ng God Tribe ang lungsod dito upang labanan ang mga Celestial Beast, magtayo ng mga depensa ng lungsod, at pigilan ang mga Celestial Beast na makapasok sa hilagang kanlurang rehiyon. Ang pagdaan sa Wolf Smoke City ay nangangahulugang pagpasok sa Divine Passage, tunay na pag-abot sa lugar ng Heavenly Realm. Ang Wolf Smoke City ay malawak, maingay at masigla, tila walang hanggan. Siyempre, ang 8 dakilang pamilya ay hindi naninirahan sa lungsod na ito, gayunpaman, may ilang pamilyang pangalawang klase na naninirahan dito, at narito rin ang ilang establishmento ng negosyo ng 8 dakilang pamilya. Araw-araw ay may malaking palengke sa Wolf Smoke City, na nagbebenta ng lahat ng uri ng bagay. Dito naninirahan ang hindi mabilang na pinakamababang banal na persona, dahil ang mga alipin mula sa hangganan ng estado ay pumupunta rito tuwing 30,000 taon, ang ilan ay permanenteng naninirahan sa lungsod na ito, habang ang iba ay dumadaan dito upang tumungo sa mas timog. At ang mga aliping permanenteng naninirahan dito, na nagparami mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa lungsod na ito, ay walang alinlangang naging mga katutubong banal na mamamayan. Sa palengke, ang mga pangunahing bilihin ay iba't ibang halamang gamot, mga banal na insekto, at mga butil na tinitipon ng mga banal na mamamayang ito, dahil kailangan nilang mabuhay, kaya ipinagpapalit nila ang mga kalakal sa bundok para sa pang-araw-araw na pangangailangan at mga spirit stone. Spirit stone ang pera rito, at lahat ng transaksyon ay ginagawa gamit ang spirit stones. Sa palengke, mayroon ding kalye ng mga dekalidad na paninda, kung saan nagbebenta ang mga mangangaso ng iba't ibang uri ng balahibo, buto ng Celestial Beast, karne ng Celestial Beast, at mga anak ng Celestial Beast. Nagpalit si Yusuf Zoc ng ibang kasuotan, na kinabibilangan ng isang itim na velvet na sombrero at isang puting grand fur coat na may panloob na vest na katulad ng sa kasuotan ni Tang, na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 spirit stones. Hindi siya nagkulang ng pera ngayon, dahil ang mga tao ay umaasa sa damit,
kailangan din niyang umasa sa panlabas na anyo upang protektahan ang kanyang sarili. Pumasok siya sa kalye ng palengke, pagkatapos ay nakakita ng isang tindahan na bumibili ng mga balahibo ng hayop. Isang pang-adultong snow wolf skin na walang kapintasan, 1,800,000 spirit stone bawat isa, ang pang-ibabang snow wolf skin ay 1,900,000, ang gitnang snow wolf skin ay 2,000,000, ang god level snow wolf skin ay 5,000,000. Itinuro ng tindero ang kanyang mga daliri kay Yusuf Zok at Mausisa na nagtanong, anong klaseng snow wolf skin ang mayroon ka? Ipakita mo sa akin at hayaan mong tingnan ko ang kalidad. Ganito ba kataas ang mga presyo? Labis na nagulat si Yusuf Zok, dati ay ilang daang libo hanggang 1,000,000 lang ang binanggit ni Roman Burger, ngayon ay mahigit 1,000,000 na lahat. Hey, malaki ang tindahan namin, pero hindi kami nanloloko. Pantay-pantay ang aming pagbili sa mataas na presyo, at syempre, nitong mga nakaraang taon ay napakakaunti ng mga snow wolf skins sa merkado, masasabi mong mahirap silang mahanap. Ang mga malalaking mangangaso ng snow wolf ay ayaw magbalat ng mga ito at ibenta para sa pera, at ang maliliit na hayop ay hindi man lang makakahuli ng snow wolf kapag pumupunta sila sa mga bundok, kaya nananatiling mataas ang mga presyo. Kumusta? Ilan ba ang meron ka? Tingnan ko ang kalidad, kung maganda ang kalidad, pwede nating pag-usapan ang presyo. Kailangan talaga ng tindero ang snow wolf skins dahil may mga order siya mula sa mahahalagang kliyente, pero wala pa siyang natatanggap. Mayroon akong 15 sa kabuuan, 3 na may pinakamataas na kalidad, 12 na may katamtamang kalidad. Sumenya si Yusuf Zok gamit ang kanyang kamay, at 15 snow wolf skins ang direktang inilabas niya. Ano? 15. Labis na nagulat ang tindero, at dali-daling tumakbo palabas mula sa likod ng counter, pagkatapos ay yumuko at patuloy na sinuri ang mga snow wolf skin. Lahat ng magagandang bagay, tinusok ng palaso at ang mga butas ay hindi malalaki, hindi napatay ng palakol o kutsilyo, magagandang bagay. Para sa 15 ito, ang unang 12 sa halagang 2,000,000 bawat isa, at ang huling 3 sa halagang 3,000,000 bawat isa, paano iyon? Mapagmahal na hinawakan sila ng tindero, ang mga snow wolf skin ay talagang kakaunti, maraming tao ang gustong bumili ngunit hindi makabili. Sige, tumanggo si Yusuf Zok. Aha, galing ito sa isang master's shoot. Sa susunod tandaan mo, kung kaya mong barilin ang mga mata, subukang ituro ang mga mata, dahil kung tamaan sa mga mata, mas magiging perpekto ang snow wolf skin. Tama, may balat ka na parang lobo, dapat may karne at buto ka rin ng lobo, di ba? Dito natin bibilhin lahat, iyong mga hindi ko ibinebenta, kinain na ang karne ng lobo, ang mga buto ay ginagamit sa paglubog ng alak. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Nako, ang karne ng snow wolf ay isa ring mahusay na sustansya, napakasarap, pinapalakas nito ang sistema at tinutulungan siyang. Sabi ng tindero habang inuutusan ang kanyang katulong na itago ng maayos ang mga snow wolf skin, pagkatapos ay kinuha ang isang singsing at sinabing, 33,000,000 spirit stones, tingnan ninyo. Sige, kinuha ni Yusuf Zok ang singsing, sinulyapan ito, pagkatapos ay itinabi ito at yumuko gamit ang kanyang mga kamay, kung gayon, aalis na ako. Ginoo, mag-ingat ka, kung mayroon pa kayong mga snow wolf skin mamaya, siguraduhing dalhin ninyo rito, maaari ko kayong ialok sa mataas na presyo. Personal na sinamahan ng tindero si Yusuf Zok hanggang sa labas ng tindahan, patuloy na nakayuko gamit ang kanyang mga kamay. Sige, ngumiti si Yusuf Zok at sumagot, saka nagpatuloy sa paglalakad sa palengke. Nakakita siya ng maraming banal na insekto, at halos lahat ng mga banal na insektong ito ay maaaring gamitin sa medisina. Sinasabing ang mga taong mula sa lower realm na makagat ng isang banal na insekto ay mamamatay, mga banal na insekto, ito ay mga mystical na nilalang na nilikha ng heavenly daw. Narinig mo ba? Isang himala ang lumitaw sa Million Bone Mountain sa loob ng gate, isang daw artifact ang lumabas, narinig kong maraming tao ang pumunta sa Million Bone Mountain, subukan din ba natin ang ating swerte? Habang namamasyal si Yusuf Zok sa palengke, narinig niya ang dalawang dumaan na binabanggit ang isang artifact ng daw na ibinubuga mula sa Million Bone Mountain. Siyempre, narinig lang niya ito gamit ang isang tainga at hindi masyadong binigyang pansin,
Ngunit ang sumunod na pangungusap na sinabi nila ay bahagyang nakapagpataas ng kanyang kilay. Nabalitaan kung may isang sinaunang matako na halimaw sa bundok, marami sa mga pumunta roon ang kinain. Napatigil si Yusuf Zoc sa pagsasalita dahil sa sinabing ito, at ang maliit niyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Bigla niyang naalala si Fatty. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1265 banal na barko. Talagang wala ng interes si Yusuf Zoc sa pangangaso ng kayamanan o paghahanap ng mga pambihira. Gusto lang niyang makahanap ng ligtas na lugar na mapaglilingkuran at pagkatapos ay gumawa ng maingat na mga plano. Total, napakahina naman talaga niya. Bagamat kaya niyang makipaglaban sa mga advanced divine persons, ang divine person realm ay ang pinakamababang antas lamang ng mga realm. At sa kaharian sa langit na ito, ang malalakas na kalaban ay kasing karaniwan ng mga ulap, hindi niya kayang maging tanyag kung gugustuhin niya, dahil wala siyang lakas para gawin iyon. Para hamanin ang isang primordial beast bilang isang langgam. Kaya naman, gusto niyang ipunan ang sarili niyang kapangyarihan. Gayunpaman, isang di sinasadyang narinig na pangungusap ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mataba, Gareth Cook, asawa niya si Fatty sa pangalan, pero ang totoo, hindi pa nila ginampanan ang mga tungkulin ng isang mag-asawa. Bukod pa rito, noong sila ay nasa mababang kaharian, ang dalawa ay nagtiwala sa isa't isa sa loob ng isang panahon, na nagbigay daan kay Yusuf upang matuklasan ang marami sa mga positibong katangian nito. Tunay nga, napakataba niya, mas mataba pa sa baboy, sa katunayan, napakapangit niya, napakapangit na hanggang sa puntong nakakasuka, na nagpapahirap kumain ng ilang araw pagkatapos lang masulyapan, para siyang bola ng laman. Pero iba ang hitsura, at iba naman ang puso. Dahil sa matagal na pakikipag-ugnayan, nakagawa si Fatty ng napakagandang impresyon sa kanya. Paano dapat ipahayag? Kung maririnig lamang ang kanyang boses at mararamdaman ang kanyang katalinuhan, magmumukha siyang isang pambihirang babae sa mundong ito. Pero kapag nakita ko siya ng personal, lahat ng magagandang impresyon na iyon ay bigla na lang mawawala. Siyempre, nariyan din ang katotohanan na si Fatty ay. Sa kaisipang ito, nakaramdam si Yusuf ng biglaang pagyanig sa buong katawan niya, at pagkatapos ay mabilis niyang hinabol ang dalawang nagdaraan. Mga minamahal na kapatid, maghintay po kayo. Tawag ni Yusuf sa dalawa mula sa likuran. Lumingon ang dalawa, sinuri si Yusuf mula ulo hanggang paa, ngunit hindi nila matukoy ang kanyang antas ng kultura. Pareho silang mga matataas na banal na persona, at nang makita si Yusuf na nakasuot ng brocade na kasuotan at nagagayakan na parang isang maharlika, hindi nila siya tinangka na tretuhin ng walang galang. Sa kabaligtaran, pareho silang yumuko habang nakakuyom ang kanilang kamao at nagsabi, "Ano ang maitutulong namin sa iyo, kapatid? Narinig kong binanggit mo ang Mount of 10,000 Butones kanina. Maaari ko bang itanong kung saang direksyon ito naruroon?" Diretso ni Yusuf sa punto. "Hey, pupunta ka rin ba sa bundok ng 10,000 buto? Ito ay matatagpuan sa Timog Silangan. Hindi ito masyadong malayo sa Wolf Smoke City. Sundan lang ang pangunahing kalsada patungong Timog Silangan, at makikita mo ito sa daan. Ang bundok ay kulay abu-puti, puno ng mga buto ng tao sa paanan nito, at walang gaanong mga puno sa tuktok nito. Ang bundok ay nasa humigit kumulang 10,000 zang ang taas. Salamat." Ikinuyom ni Yusuf ang kanyang kamao bilang pasasalamat, pagkatapos ay naglakad patungo sa gate ng South City. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, tumango sa isa't isa, at saka naglakad patungo sa gate ng South City. Sa katunayan, maraming tao ang patungo sa bundok sa Timog Silangang pangunahing kalsada, ang ilan ay lumilipad, ang ilan ay tumatakbo, at mayroon pang ang mga banal na barko na lumilikha ng mga pansamantalang ruta, diretso sa paanan ng bundok ng 10,000 buto. Gayunpaman, mahal ang presyo ng tiket para sa banal na barko, at hindi ito kayang bayaran ng ilang mas mababang halaga. Siyempre, sa kabila nito, punong-puno ang bawat banal na barko. Nang umalis si Yusuf sa pintuan ng lungsod, sinundan siya ng dalawang lalaki palabas ng lungsod. "Kapatid, sinisiguro namin sa iyo na wala kaming balak na sumunod sa iyo, papunta rin kami sa bundok ng 10,000 buto." Mabilis na nagpaliwanag ang dalawa nang makitang lumingon si Yusuf, naningkit ang mga mata, at tumingin sa kanila. Pareho lang sila ng dinaanan,
hindi siya sinusundan. Kaya kayong dalawang iginagalang na kapatid ay papunta rin doon. Bati sa kanila ni Yusuf habang nakayuko ang kanyang kamao. Tama iyan. Sasakay tayo ng isang banal na barko, na makakapagtipid sa atin ng ilang araw. Kung hindi, aabutin ng 3 buwan kong lipad. Kung gayon ay sasakay din ako ng isang banal na barko. Ano kaya kung magkasama tayong maglakbay? Ngumiti si Yusuf. Sige. Ano ang iyong pinakamarangal na apelyido, kapatid? Tanong ng isa sa kanila nang nakangiti. Nash ang apelyido ko. Nash. Laking gulat nilang dalawa nang marinig nila na ang apelyido ni Yusuf Zoc ay Nash, dahil ang Nash ay isang malaking apelyido, na kabilang sa pamilyang Nash ng 8 mahusay na pamilya. Hey, hindi ko naman talaga kamag-anak ang pamilya Nash, nagkataon lang na pareho kami ng apelyido. Hindi ko nga alam kung saan bumubukas ang gate ng pamilya Nash, natatawang paliwanag ni Yusuf Zoc. Nakikita ko, Kuya Nash, ang apelyido ko ay Zhao Chen. Ang apelyido ko ay Wu Qilin. Kapatid na Zhao, kapatid na Wu, ako si Abraham Nash. Pagkatapos magpalitan ng pangalan, nagpalitan pa sila ng ilan pang mga pagbati at pagkatapos ay nagtungo sa daungan sa labas ng lungsod. Dati, walang ruta papuntang One Bone Mountain, ngunit ngayon, dahil sa pagkakataong ito, pansamantalang binuksan ng ilang mga ngalakal ng mga Diyos ang rutang ito, na may 2 biyahe sa isang araw, kaya ang pamasahe sa pagsakay sa barko ay 500,000 spirit stones. Oo, hindi naman kalayuan ang bundok One Bone, pero bilang mga mapagsamantala, kapag nakakita sila ng pagkakataong kumita, sinisiksik nila ang bawat puwang na magagamit. Para sa maraming tao, malaking gastos ang 500,000, ngunit para sa ilang advanced divine persons, kaya pa rin nila ito. Nagbayad ang 3 ng tig 500,000 spirit stones at matapos maghintay ng halos oras na kakailanganin para masunog ang 2 patpat ng insenso, sa wakas ay nagsimula ng umahan ang Diyosa. Ang Diyos ang ito ay isang high-level magic treasure, at hindi ito pinapatakbo ng kahit sino, kundi pinapagana ng isang core. Sinasabing kapag ang isang uri ng bihirang bato ay inilagay sa loob ng core, habang nasusunog ang bihirang bato, ang Diyosa ay lumilipad, at ito ay partikular na mabilis, may kakayahang basagin ang kalawakan, na medyo katulad ng teknolohiya ng Diyosa. Ang Diyosa ay may mga porma sayon para sa windproofing, waterproofing, at impact resistance. Sinasabing kahit ang isang eksperto sa antas ng hari ng Diyos ay hindi kayang lagpasan ang pinakasimpleng pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos na kinaroroonan ni Yusuf Zoc at ng iba pa ay pagmamay-ari ng Torres family business, ibig sabihin, ang pagka-Diyos ng Torres family business sa 8 dakilang pamilya. Ang pamilya Torres ang pinakamalaking mga ngalakal ng mga Diyos sa buong kaharian ng langit, dahil lahat ng mga Diyos sa kaharian ng langit, kabilang ang mga pribadong Diyos ng iba pang 7 pamilya, ay mula sa pamilya Torres. Dahil ang pamilya Torres ay nasa negosyo ng paggawa ng barko, natural lamang na monopolyahin nila ang industriya ng mga Diyos-Diyosan. Kahit na may ganitong monopolyo, hindi kailanman mag-aalala ang pamilya Torres tungkol sa pagkain o damit sa heavenly realm. Si Yusuf Zoc, kasama sina Zhao Chen at Wu Qilin, ay nakaupo sa isang sulok ng Diyosa na walang mga high-class na cabin na magagamit para sa kanila, dahil ang mga high-class na cabin ay pawang na-book ng ilang misteryosong VIP, kaya ang mga walang pangalang individual na ito ay maaari lamang umupo ng siksikan sa kubyerta. Ang maganda sa pagiging nasa Diyos ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong personal na kaligtasan. Kapag nabayaran mo na ang iyong tiket, automatikong mananagot ang Torres family business para sa iyong kaligtasan. Kahit na may kasama kang kaaway sa barko, bawal pa ring magsimula ng pribadong away, ang anumang alitan ay kailangang maghintay hanggang sa pagbaba. Napansin ni Yusuf Zoc na mayroong hindi bababa sa 1,000 tao sa kubyerta ng Diyos, at dahil ang Diyos ay may 3 palapag, nangangahulugan ito na mayroon ding mga tao sa gitna at mas mababang mga palapag malamang libo-libo rin. Karamihan sa mga tao sa kubyerta ay alinman sa mga mataas na banal na persona o mga panggitnang banal na persona, ngunit mayroon ding ilang mga mababang antas na banal na persona, ilang mababang langit na Diyos, at maging ang ilang mga panggitnang langit na Diyos. Sa kaharian ng langit, hanggat nakakamit mo ang katayuan ng mababang Diyos sa langit, magkakaroon ka ng lugar sa kaharian. Kung bibisita ka sa alinman sa 8 dakilang pamilya,
tatanggapin ka nila at bibigyan ng trabaho. Sa makatuwid, marami sa mga naging mababang Diyos sa langit ay kadalasang kabilang sa isa sa 8 dakilang pamilya. Gayunpaman, may ilan na mas gusto ang kalayaan, kaya sila ay nag-iisang manlalakbay. Ngunit ang mga individual na ito ay walang suporta mula sa isang clan, kaya hindi sila basta-basta nakakasakit ng damdamin ng iba. Kapatid na Zhao, kapatid na Wu, alam mo ba ang mga detalye tungkol sa kung ano ang nasa loob ng bundok Wanbon? Nang may natitirang oras, tahimik na sinimulan ni Yusuf Zok ang pag-uusap sa dalawa. Ang partikular na sitwasyon ay ang bundok Wanbon ay nakaranas ng lindol hindi pa katagalan, at pagkatapos ng lindol na iyon ay nagpakita ng isang napakalaking hukay. Mula sa loob ng hukay, isang banal na kagamitan ang inilabas at pagkatapos ay natuklasan. Pagkatapos nito, maraming tao ang pumasok sa hukay, ngunit ang mga pumasok ay hindi na nakalabas. Maya-maya, may nakakita mula sa tuktok ng hukay na may isang sinaunang matako na halimaw sa loob. Kinakain ng halimaw na iyon ang sinumang makita nito, nilalamon ang anumang makita nito, lahat ay pagkain nito. May ilan na nagsasabing malamang na binabantayan ng halimaw na ito ang pasukan patungo sa isang banal na relikya. Dahil sa lindol, nalantad ang pasukan, ngunit dahil binabantayan ito ng halimaw, walang pinapayagang makapasok. Nagpakita si Yusuf Zok ng ekspresyon ng pag-unawa, sandaling nag-isip, at pagkatapos ay sinabi, nagsasalita ba ang halimaw na iyon ng wika ng tao, at lalaki ba o babae? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1266 na muling pagkakita sa 8 lehitimong anak tungkol sa tanong kung ang matako na halimaw ay lalaki o babae, hindi alam ni na Zhao Chen at Wu Qilin, kaya't nanatili na lamang tahimik ang dalawa. Total, hindi pa rin nila nakikita ang mabangis na halimaw, at hindi pa rin tiyak kung ang mga chismis ay totoo o mali. Alam din ni Yusuf Zok na medyo kalabisan ang tanong niya, o baka masyado lang siyang nababalisa. Tunay nga, ang bilis ng godship ay napakabilis, pagkatapos lumipad sa kawalan, ito ay sumabog sa kalawakan at pagkatapos ay agad na tumalon ng bilyon-bilyong milya ang layo. Sa katunayan, ang isang pagtalon ng godship ay umabot lamang sa bilyon-bilyong milya, at ang distansyang ito ay hindi lumampas sa naaabot ng banal na kamalayan ni Yusuf Zok. Gayunpaman, dahil sa pagiging kakaiba ng espasyong walang laman sa Heavenly Realm, ang mga nasa ibaba ng antas ng isang Divine King ay hindi kayang tahakin ang oras at espasyo, kaya ang jumping flight ng godship ay isa ring mahalagang bagay para sa mga bumibisitang kaibigan o para sa pagsasanay sa labas, kahit man lang para sa mga nasa ibaba ng antas ng God King. Pagkalipas ng isang araw at kalahati, pagkatapos ng hindi mabilang na pagtalon, sa wakas ay huminto ang godship, at nakatayo sa godship, nakita ni Yusuf Zok ang patuloy na pag-alon at tiwangwang na mga bundok, na madilim, paminsan-minsan ay nagpapakita ng kaunting kulay abu-puti, na may ilang kalat-kalat na damo o puno, ngunit hindi marami. Lumapag ang barkong Diyos sa opisyal na daan, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, at nang bumaba si Yusuf Zok, nakita niya ang lugar sa paligid ng bundok Wanbo na puno ng lahat ng uri ng tao, iba't ibang pananamit, kabilang ang mga amo at maliliit na tauhan at iba pa, na malamang na umabot sa mahigit 100,000. Napakaraming tao, naging seryoso ang ekspresyon ni Yusuf Zok, dahil medyo nag-aalala siya para kay Fatih. Sa katunayan, napagpasyahan na niya na ang mabangis na halimaw ay walang iba kundi si Fatih, dahil ang matako na halimaw, isang sinaunang mabangis na halimaw, ay matagal nang wala. Kaya naman, ang pagpapakita ng isa ay medyo mahimalang nangyari na, at nagkataon lang na umakyat na si Fatih sa Heavenly Realm, kaya malaki ang posibilidad na si Fatih nga iyon. Ngayong nagdulot si Fatih ng napakalaking kaguluhan, na ikinabahala ng buong Heavenly Realm, may paraan pa ba para mabuhay siya? Dapat mong malaman, ang kaharian ng langit ay puno ng hindi mabilang na mga Panginoon. Tumabi kayong lahat, paparating na ang mga tao mula sa 8 dakilang pamilya. Ano? May mga darating na tao mula sa 8 dakilang pamilya. Tumabi ka agad. Whoosh! Mabilis na nilisan ni Yusuf Zok ang opisyal na kalsada kasama ang ilang mga hindi kilalang tao, at pagkatapos ay nakita niya ang 8 taong papalapit, 5 lalaki at 3 babae. Tunay nga, 5 lalaki at 3 babae, ang 8 taong nakasalamuhan niya noon. Sina Stephen Goodman ng pamilya Goodman,
Chimay ng pamilya Nash, Abdiel Torres ng pamilya Torres, Lawrence Watts ng pamilya Watts, Savannah Arellano ng pamilya Arellano, Nolan Berger ng pamilya Berger, Yuhi ng pamilya Sia, at Dennis Schwartz ng pamilya Schwartz. Sila pa rin ang mga direktang inapo ng 8 dakilang pamilya na dating humabol sa kanya sa lower realm, ngunit dito pa rin sila lumitaw. Bagamat binago ni Yusuf Zoc ang kanyang hitsura ilang araw na ang nakalipas, sa sandaling ito ay tensyonado pa rin ang kanyang katawan, dahil ang pressure na idinulot sa kanya ng 8 taong ito noon ay masyadong malakas, masyadong nakakatakot. Ang lubos na kapangyarihan ng 8 ito ay nag-iwan sa kanya ng kawalan ng kakayahang lumaban, kaya nang makita niya silang muli, kahit na may kinikimkim siyang puot, wala siyang balak na lumaban o maghayganti. Kahit man lang sa ngayon, hindi niya man lang nagawang bigkasan ang salitang paghihiganti, dahil wala siyang karapatang gawin iyon. Batid din niya ang kakayahan ng 8 ito, kaya talagang natatakot siyang baka makilala siya ng mga ito, maramdaman ang kanyang presensya. Naku po, si Steven Goodman po ang batang amo ng pamilya Goodman. Si Miss Chimay ng pamilya Nash. Ang batang Panginoon ng pamilya Watts. Si Yuhi ng pamilyang Sia. Kuwait. Nang makita ng mga banal na nilalang ang 8 taong ito, agad nila silang nakilala at tinawag ang kanilang mga pangalan. Ang 8 taong ito ay mayroon ding kilalang reputasyon sa banal na kaharian. Ano na ang sitwasyon? Kapatid na Zhao, sikat na sikat ba itong 8 ito? Biglang mahinang tanong ni Yusuf Zoc kay Zhao Chen, na napakagaling magsalita at tila alam ang lahat. Aba, medyo sikat, oo. Ang 8 na ito ay ang mga anak na lalaki at babae na humahawak ng mga panlabas na gawain para sa 8 dakilang pamilya, lahat ay mula sa direktang linya, ngunit hindi sila mga kahalili o ano paman, mga anak lamang ng direktang linya, sagot ni Zhao Chen. Medyo nalilito ako, napakamot si Yusuf Zoc sa kanyang ulo. Hehe, ngumiti si Zhao Chen ng bahagya, sa totoo lang, medyo simple lang. Si Steven Goodman ng pamilya Goodman, siya ang ika-9 na anak na lalaki na ipinanganak sa kasalukuyang panganay na anak ng pamilya, ibig sabihin ay apo siya ng pinuno ng pamilya, na may napakadalisay na dugo. Si Lawrence Watts ay apo ng pamilya Watts, mula rin sa lahi ng lehitimong asawa. Si Nash 7 Sisters din, ang tatay niya ay hindi ang clan leader ng Nash family, pero siya ang namamahala sa mga gawain ng pamilya, ang lolo niya ang clan leader. Kung gayon, lahat sila ay mga tuwirang apo, hindi ba? Nag-isip sandali si Yusuf Zoc. Oo, lahat ng direktang apo, mga anak na ipinanganak sa mga anak ng mga lehitimong asawa ng mga pinuno ng angkan. Naiintindihan ko, tumanggo si Yusuf Zoc, madali naman itong intindihin, dahil mga apo kami ng pangunahing silid. Ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya ay hindi magkakaroon lamang ng iisang asawa, kaya ang mga anak sa pangunahing silid ang mga lihay timo, at ang mga mula sa pangalawang silid ay itinuturing na mga kerida. Kung gayon, ano ang kanilang mga antas ng paglilinang? Tanong muli ni Yusuf Zoc. Ilang taon na ang nakalilipas, narinig kong sila ay mga mababang Diyos sa langit, ngunit ngayon tila sila ay naging mga gitnang Diyos sa langit. Binigyan sila ng kanilang mga pamilya ng mga mapagkukunan, at madalas silang naglalakbay sa labas, kaya naman lahat sila ay may talento at kayamanan. Gayunpaman, gaano man kalaki ang kanilang kayamanan, hindi nila kailanman maaaring agawin ang pinakamataas na posisyon sa pamilya. Sila ay mga lehitimong apo ngunit ipinanganak ng mga kerida, ay hindi kailanman magagawang pumalit sa dakilang posisyon ng pamilya, at sa 8 dakilang pamilya ay maraming pambihirang indibidwal na hindi nila maihahambing. Mas pinapaboran lang sila sa pamilya, yung tipong gusto ng mga tao. Mga gitnang Diyos sa langit lang, kung gayon sa gitna ng 100,000 taong ito ay tiyak na may mga itaas na Diyos sa langit, tama ba? Kung ang mga upper heavenly gods ay makikipagkompetensya sa kanila para sa mga kayamanan, makakaharap ba nila ang paghihiganti? Hindi mangyayari yan, umiling si Zhao Chen, maaari mo silang kalabanan para sa mga magic treasures at mga bihirang bagay, at kahit makipaglaban sa kanila, basta't hindi mo sila papatayin, hindi makikialam ang kanilang mga pamilya. Ito rin ay isang uri ng sitwasyong laissez-faire, isang refleksyon ng pagiging patas sa kaharian ng langit. Kung hindi, saan man sila magpunta, kung ituturo nila ang isang puno at sasabihin kanila iyon, magiging pag-aari ba nila ang kaharian sa langit?
Kaya, hindi mo kailangang masyadong mag-alala, basta't hindi mo sila papatayin, kahit napilayin mo pa sila, hindi ka guguluhin ng kanilang mga pamilya. Siyempre, kung ikaw ay nasa God King level, ibang usapan na yan. Kapag may lumaban sa kanila na kasing God King level, bully iyon, kaya hahanapin ka ng mga magulang nila. Sina Steven Goodman at ang 7 pang iba ay naglakad sa opisyal na kalsada nang hindi isinasaalang-alang ang iba, at pagkatapos ay nagsimulang umakyat sa bundok. Gayunpaman, nang umaakyat sila sa bundok, may ilang tao nang nauna sa kanila, at ang mga taong iyon ay hindi sila iniinda o sinulyapan man lang dahil ang pinakamahirap na cultivation level sa kanila ay ang Middle Heavenly God. Mayroon bang mga banal na hari sa bundok? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Kung mga ordinaryong artifact lang yan, hindi nakakailanganin pang makipagkompetensya ang mga Divine King, dahil dapat ding isaalang-alang ang dignidad ng mga Divine King. Kaya, sa mga taong ito, maaaring may mga banal na hari, ngunit malamang na nakabalat kayo sila, nagtatago kasama nila. Ang isang banal na hari ay isang pinuno, ang isang pinuno ay dapat magkaroon ng kilos ng isa, paano sila makikipagkompetensya sa atin sa mga hindi tiyak na artifact. Bagamat mahalaga ang mga artifact, taglay ito ng bawat banal na hari. Ibig sabihin, kahit nandito ang mga banal na hari, kung isasaalang-alang ang kanilang katayuan, maaari lamang silang kumilos ng palihim, hindi lantaran. Tanong ni Yusuf Zok. Tama, mga banal na hari na nakikipaglaban sa atin, mga taong walang kaalaman at karanasan, dahil ang magic treasures ay katawa-tawa kung ito ay mabunyag. Isa pa, napakagulo ng lugar na ito, malamang walang anumang malalaking kayamanan na lumilitaw. Kung may mga pangunahing kayamanan, ang 8 mahusay na pamilya ay magpapadala ng mga tao upang mapanatili ang kaayusan, pagkatapos ay magtatatag ng mga isolation zone, walang sino mang walang kaugnayan ang papayagang pumasok sa loob ng libu-libong milya, tanging sila lamang ang maghahanap ng mga kayamanan. Kaya, hindi dapat magkaroon ng anumang kayamanan na sapat ang kahalagahan para mapansin ng 8 dakilang pamilya rito. Kaya naman ilang direktang apo lang ang ipinadala nila para tingnan ang sitwasyon. Sige, tara na. Medyo naiinip na si Yusuf Zok, dahil narinig niya ang mga paliwanag ni Zhao Chen, at may mga ideya na siya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1267 mahabang buhok na kumakaway, kalahating nakatikip sa mga mata ng sumunod si Yusuf Zok, kasama sina Zhao Chen at Wu Qilin, sa karamihan paakyat sa bundok Wanbon ay nagsimulang dumating ang iba pa sa paanan ng bundok ng sunod-sunod. Isang banal na barko na nagmumula sa timog ang huminto sa paanan ng bundok Wanbon, kung saan maraming tao ang bumaba at mabilis na nagtungo sa bundok. Sa barkong ito, mayroon ding isang magandang babae na nagbalat kayo bilang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay maputi-puti na parang jade, ang kanyang balat ay parang tubig na malinaw, at mayroon siyang partikular na kaakit-akit na maliit at hugis buto ng melon na mukha na may mahahabang binti at walang kapintasang figure. Kahit nakadamit lalaki siya, kahit sino ay agad na mahahalata na isa siyang babae. Gayunpaman, ang babaeng ito ay mayroong aura ng mabangis na gangchi na kusang umiikot, humihinga at humihinga palabas. Sa tuwing may sino mang sumasaliksik malapit sa kanya, ito ay itinataboy ng kanyang gangchi, kaya walang nang ahas na lumapit sa kanya, ni walang makakaalam ng kanyang antas ng paglilinang. Nakatayo siya sa paanan ng bundok, bahagyang nakapikit ang mga mata, kumikibot ang ilong, at pagkatapos ay bigla niyang tinaas ang kanyang mga kilay, huminga talaga yan ng matako na halimaw, kakaiba. Pagkasabi niyan, mabilis din siyang umakyat sa bundok. Kuwit, mayroong isang malaking gumuhong lugar sa likod ng bundok Wanbon, na bumuo ng isang malaking hukay. Umikot ang Black Evil Chi sa loob, naglalabas ng mabahong amoy na may halong dugo, at paminsan-minsan, makakarinig ng mahina at matinis na mga tunog ng pag-iyak. Nang makarating doon sina Yusuf Zok, Zhao Chen, at Wu Qilin, ang paligid ng hukay na iyon ay puno na ng mga tao, at si Steven Goodman kasama ang iba pa ay nakatayo sa gilid, tila may binubulong. Marami rin sa mga naunang dumating ang nasangkot sa mainit na diskusyon. Tumalon si Cash Barker kahapon, pero patay na siya. Ano, patay na ba si Cash Barker? Siya ay isang Diyos ng gitnang langit. Paano mo nalaman na patay na siya? Nakita mo ba mismo ng sarili mong mga mata? Oo,
siguro pumasok siya sa isang lihim na kaharian o isang kayamanan, tama ba? Marami sa mga nakarinig ng pagkamatay ni Cash Barker ay hindi makapaniwala, kaya naman maraming pag-aalinlangan ang lumitaw. Sa sandaling iyon, si Zhao Chen na nakatayo sa tabi ni Yusuf Zhok ay nagsabi, si Cash Barker ay umakyat mula sa lower realm, pagkatapos ng kanyang 30,000 taong pagkaalipin, mabilis siyang nakalusot, at sa loob lamang ng mahigit 1,000,000 taon, siya ay naging isang gitnang Diyos sa langit. Tinanggihan niya ang pangangalap ng 8 mahusay na pamilya, na kilala bilang isang nag-iisang practitioner na tumutupad sa iba't ibang gawain para sa mga mangangalakal, nagpunta sa Great Northwest para sa isang espiritual na gamot, pumasok sa Timog Silangang Latian para sa isang banal na halamang gamot, nakakumpleto ng hindi mabilang na mga misyon, at nakipagpalitan para sa maraming mapagkukunan. Maging ang mga nakatataas sa 8 dakilang angkan ay iginiit na tiyak na siya ay magiging isang Divine King. Tunay ngang isa siyang huwaran para sa maraming immortal citizens na umakyat mula sa lower realm. Kung talagang namatay siya rito, isa itong kaso ng inggit mula sa langit para sa isang mahuhusay na individual, buntong hininga ni Zhao Chen, nakakaawa rin naman siya. Gumawa siya mismo ng Soul Jade Plaque bago bumaba at iniabot ito sa akin. Ngunit wala pang 10 hininga matapos siyang bumagsak, nabasag ang plaka. Ano sa tingin ninyong lahat, patay na ba siya o buhay pa? Malakas na nagsalita ang taong bumanggit sa pagkamatay ni Cash Barker. Ano, nabasag na ba ang Soul Jade Plaque? Patay na ba ang isang gitnang Diyos sa langit, kahit ang isang half-step God King? Kung gayon sino ang maglalakas loob na bumaba? Tiyak na kamatayan iyon. Pero may ilan na hindi namatay. Biglang may isa pang boses na nagsalita mula sa karamihan, buhay pa ang 3 kong kasama. Nasa akin pa rin ang kanilang mga Soul Jade Plaque, tingnan mo. Naglabas siya ng 3 Jade Slip, kung saan naroon ang mahinang hininga ng buhay. Ang mga lifebound Jade Slip na ito ay konektado sa kaluluwa, at dahil malawak ang mundo at dahil ang ilang tao ay madalas na naglalakbay ng malayo, ginagamit ito ng mga kamag-anak upang malaman kung ang mga umalis ay patay na o buhay pa. Kung ang slip ay nanatiling buo, ang tao ay buhay, kung ang slip ay nabali, ang tao ay patay na. Kailan namatay ang 3 mong kaibigan? Ano ang kanilang mga antas ng paglilinang? Oo, dali sabihin mo sa amin. Kasama sina Steven Goodman at ang 7 pa, lahat ay tumingin sa taong nagsasalita. 2 araw na ang nakalipas, 1 araw bago pumanaw si Cash Barker. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay ayon sa pagkakabanggit ay mababang Diyos sa langit at 2 mataas na banal na persona. Ano, isang Diyos sa gitnang langit ang namatay, ngunit ang mga mataas na banal na persona ay buhay pa rin. Hindi rin patay ang mababang Diyos sa langit. Hindi ba't kakaiba iyon? Halos hindi makapaniwala ang mga tao at hindi nila mahulaan ang mga tiyak na dahilan. Sa sandaling ito, isa sa 8 dakilang pamilya, si Savannah Arellano, ay biglang nagsalita sa malalim na boses, may nakakaalam ba kung ilang tao na ang bumaba rito? Sa totoo lang, si Yusuf Zhok ang pinakakinamumuhian ni Savannah Arellano, dahil minsan nang nakaaway siya ng babaeng ito ng harapan, at muntik na siyang mamatay sa mga kamay nito. Kahit na maganda ang itsura niya, napakawalang hiya niya talaga kapag umaarte. Simula nang lumitaw ang mahiwagang hukay, sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 500 tao ang tumalon dito, sagot ng isang tao. Mahigit 500. May mga 2,000 tao na ang pumasok bago ka pa nakarating dito. Hindi tama yan, malamang ay 10,000 na yan ngayon. Ang kapal ng evil chi at ang amoy ng dugo rito. Hindi maiipon ang ganitong uri ng amoy kung wala ang 10,000 tao. Kung gayon, mayroon ba kayong alam kung may iba pang mga nakaligtas sa ibaba? Tanong muli ni Savannah Arellano. Oo, buhay ang kuya ko, bumagsak din siya, at ang lifebound Jade Slip niya ay buo pa rin, isa siyang intermediate divine person. Sagot ng isang babae sa karamihan. Buhay pa ang tiyuhin at tiyahin ko, pareho silang mga mataas na banal na persona. Bukod pa rito, buhay pa ang aking Panginoon at ilang nakatatandang kapatid. Ang aking Panginoon ay isang Diyos sa gitnang langit, at ang aking mga nakatatandang kapatid ay alinman sa mga mataas na banal na persona o mga mababang Diyos sa langit. Maraming tao sa karamihan ang nagsimulang magsalita, dahil napakaraming namatay, tiyak na may mga nakaligtas. Kung gayon,
Walang problema, tumanggo si Savannah Arellano kina Steven Goodman at sa iba pa sa pagkakataong ito. Hey, isa lamang mata ko na halimaw. Hindi naman tayo nito kayang saktan, pero kakaiba ang lugar na ito. Namatay na ang mga gitnang Diyos sa langit, habang ang mga panggitnang banal na persona ay hindi, kakaiba. Natatawang sabi ni Steven Goodman. Kung natatakot ka, hindi mo kailangang pumasok. Pang-iinis na sabi ni Savannah Arellano. Ang gulo naman. Biglang may narinig akong malinaw na boses, at ang babaeng nakadamit lalaki na paakyat ng bundok ay lumabas mula sa karamihan. Ang pag-aalinlangan na tinutukoy niya ay ang 8 pangunahing direktang apo ng 8 dakilang pamilya. Nang handa na sanang tanungin ni na Steven Goodman, Savannah Arellano, at ng iba pa ang babae ng may malamig na tingin, bigla itong tumalon at direktang tumalon sa ibabaw ng karamihan papunta sa mahiwagang hukay. Tama, sumang-ayon talaga siya, nang may pagpupursige at walang pag-aalinlangan. Babae yan. Oy. Habang tumatalon ang babaeng nakakross na damit papasok sa hukay, isang maitim na bagzo ng hangin ang umihip mula sa loob. Habang umiihip ang hangin, nakalutang ang buhok ng babaeng nagbalat kayo bilang lalaki. Dati ay nakatali ang kanyang buhok, ngunit nang dumaan ang itim na hangin, ang kanyang nakatali na buhok ay nil-iPad, at sa gitna ng itim na umaagos na buhok, nakita ng lahat ang kanyang malinaw at napakagandang mukha, maging ang ilan ay natigilan sa nakita. Napakagandang babae, mukha siyang napakapuro. Sariwa at pino, isang ugali na walang kapantay. Sino ang babaeng ito? Ano ang kanyang antas ng kultura? Hindi ko nakita ng malinaw. Tara na, nakita rin ni na Steven Goodman at ng iba pa ang babaeng may nakalugay na buhok, at kahit sa sandaling iyon, parang may sumakaw sa kanyang puso, nakakaramdam ng mabilis na kabog ng puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kapresko at kaeleganteng babae, na may pambihirang ugali. Haha, ang gandang binibini, hintayin mo ako, ate. Tumawa si Nolan Burger, isa sa 8 pangunahing direktang apo, at saka sumama rin. Tara na, sunod-sunod na nagtalon pababa ang iba. At sa oras na ito, huminga rin ng malalim si Yusuf Zoc, ilang sandali lang ang nakalipas, nakita rin niya ang profile ng babae. Sa totoo lang, nang lumipad ang mahaba niyang buhok sa hangin, natatakpan ang kalahati ng kanyang mga mata, walang kapantay ang ganoong kagandang ugali. Ito siguro ang tinatawag nilang Diyosa, hehe. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Hindi na niya ito pinag-isipan pa, tutal, wala namang kinalaman ang kagandahan ng iba sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1268 mataba ang 8 lehitimong apo ng 8 dakilang pamilya ang nanguna sa pagtalon sa hukay, kaya marami pang iba ang sumunod. Siyempre, marami rin ang naging mausisa tungkol sa unang magandang babae na sumugod sa hukay, dahil siya ay kahanga-hanga. Kuya Nong, papasok ka ba? Sa pagkakataong ito, sina Zhao Chen at Wu Qilin na nakatayo sa tabi ni Yusuf Zoc ay tumingin sa kanya. Sa totoo lang, hindi pa rin nila alam ang antas ng cultivation ni Yusuf Zoc. Malabo lamang nilang maramdaman ang isang mahiwagang kapangyarihan na nakapalibot sa kanyang buong katawan, kaya imposibleng matukoy kung siya ay nasa Advanced Divine Person Realm o God Realm. Pinag-iisipan ko pa rin. Talagang pinag-iisipan pa rin ni Yusuf Zoc, dahil sa 10,000 taong ito, siya ang may pinakamababang antas, bagamat kaya niyang makipagkompetensya sa isang Advanced Divine Person. Gayunpaman, marami pa rin sa God Realm sa loob ng hukay, kaya iniisip niya kung ano ang magagawa niya pagkatapos bumaba. Kung ang mata ko na halimaw na iyon ay talagang mataba, paano niya susubukang iligtas? Kung gayon, mag-isip ka muna, papasok na kaming magkakapatid, pagmamadali na sabi ng dalawa. Pagkatapos yumoko kay Yusuf Zoc, tumalon sila papasok sa hukay. Mabilis na naglakad si Yusuf Zoc ng ilang hakbang, pagkatapos ay nakarating sa gilid ng hukay, at sa isang hampas ng kanyang daliri, bumukas ang mata ng langit sa kanyang noo. Madilim na madilim sa loob ng hukay, nababalot ng itim na ambon, at hindi magamit ang divine sense, kaya walang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim ng hukay. Gayunpaman, hindi porket hindi nakikita ng iba, ibig sabihin ay hindi niya ito nakikita.
Bumukas ang mata ng langit at agad na tumagos sa mga patong ng itim na ambon, direktang pinagmamasdan ang isang higanteng uod. Ang katawan ng bulating ito ay nababalot ng mabahong plema, at ito ay gumagapang sa isang partikular na nakasusuklam na paraan. Nako, ito ba ang mata ko na halimaw? Nang inig si Yusuf Zok, isa lamang itong higanteng bulate, parang uod, na ang likido sa katawan ay nakakasuklam na nakakasuka. Bukod dito, nakakita si Yusuf Zok ng mahigit 100 taong halos patay na nakahiga sa sulok, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng berdeng kulay, halos hindi na makahinga, at nakasabit sa isang sinulid. Paminsan-minsan ay nadadaanan sila ng uod, hindi sila pinapansin. Agad na napagtanto ni Yusuf Zok na ginagamit ng malaking uod ang mga halos patay ng taong ito bilang pain, pinapanatili silang buhay para makaakit ng mas maraming tao pababa. Mayroon ding tarangkahan doon, tiyak na isang lugar ng misteryo. Nakita rin ni Yusuf Zok ang isang mahigpit na nakasarang tarangkahan sa ilalim ng hukay na may mga hagdan na katulad ng isang altar, at mga ron na kumikislap sa tarangkahan, na lubhang nakakatakot. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang paningin, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang paningin ang babaeng may mahabang buhok, at kahit papaano ay napadpad ito sa harap mismo ng malaking uod. Nang makita ang babae, ang malaking uod ay tila nabalisa, namimilipit sa buong katawan. Ang bango ng katawan mo, wika nito, ang malaking bulate ay nagsasalita, na may boses ng isang lalaki. Lalaki iyan. Nang makita at marinig ito, huminga ng malalim si Yusuf Zok, dahil lalaki nga ito, hindi posibleng si Fatty iyon. Isa ba itong altar na paghahain? Anong meron sa loob? Biglang tanong ng babaeng mahaba ang buhok. Tila hindi siya natatakot sa bulate, na hindi naman umatake sa kanya kundi tila medyo hindi mapakali. Sa loob, syempre, naroon ang mga kataas-taasang kayamanan. Sasamahan kita sa loob kung gusto mo, pero hindi ako magpapapasok ng iba. Tila medyo nambobola ang uod, ikinakaway pa ang buntot, at itinataas ang puwitan. Kumunot ang noo ng magandang babae ngunit agad na tumawa, haha, may bababa mula sa itaas, mauunan na ako. Pagkatapos sabihin ito, sumugod ang babae sa pasukan ng altar, at sa isang iglap, maayos siyang pumasok sa altar na parang walang anumang pagtutol. Sa sandaling ito, sumugod papasok ang mga apo ng 8 dakilang pamilya, at ang malaking halimaw ay humungol, nanginginig sa buong katawan. Parang umuulan, ang malapot na likido ay tumilapon mula sa katawan nito, sumabog patungo sa mga direktang inapo ng 8 dakilang pamilya. Walang mabuti, nakamamatay na lason, isa itong sinaunang mabangis na halimaw, mag-ingat ang lahat. Malakas na sigaw ni Steven Goodman habang naghahanda siya ng maraming depensa. Pagkatapos ay sinalakay nilang 8 ang malaking halimaw. Gayunpaman, tila walang pagnanais ang malaking halimaw na makipaglaban sa iba, matapos harangan ang mga atake mula sa mga apo ng angkan, ito ay yumalulong at sumugod sa altar, na pagkatapos ay nagsara. Nang makita ito, iniwas ni Yusuf Zok ang kanyang tingin at ipinikit ang kanyang mga mata, isa itong altar, may mga mahiwagang kayamanan sa loob, ngunit tila kilala ng malaking halimaw ang babaeng iyon. Bakit hindi siya inatake nito? Sa halip, tila hindi ito mapakali. Medyo nalitaw si Yusuf Zok. Kahit ano pa ang magic treasure sa loob, basta hindi si Fatty, wala akong pakialam doon. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, iniisip na ang mata ko na halimaw na nandito ay si Fatty. Ngayong nakumpirma na niyang lalaki ang mabangis na halimaw, nawalan na siya ng interes. Kung tungkol naman sa mga magic treasures sa loob, mas lalo siyang walang balak makipagkompetensya para sa mga ito dahil hindi naman siya nagkukulang ng magic treasures. Tara na, hindi na nagtagal pa si Yusuf Zok at mabilis na bumaba ng bundok. Nang mabilis siyang bumababa, ang magandang babaeng pumasok sa altar kanina ay biglang nakipaglaban sa malaking halimaw na sumusunod sa kanya. Sumisigaw ang malaking halimaw ng, "Mama! Kaibigan!" na parang nabaliw. Ikaw lang. Ikaw na mababang antas, kasuklam-suklam, marumi, at maruming nilalang. Niyugyug ng babae ang buong katawan niya sa sobrang pagkasuklam, at biglang naglabas ng isang lilang liwanag na ilang metro ang haba mula sa kanyang katawan. Kung nandito si Yusuf Zok, tiyak na makikilala niya na ang lilang liwanag na ito ay ang purple rain na inilalabas mula sa mga purple blood beads.
Ang purple rain na ito ang nagpakain sa lupa at dagat, na nagdadala ng buhay at kabanalan sa kanila. Si Fatty ay dating pinakain ng purple rain sa loob ng purple blood beads. Nang lumitaw ang lilang liwanag, biglang sumigaw ang baliw na halimaw, at kahit na sumikat ang lilang liwanag dito, napayuko ito sa lupa, nanginginig. Hari, 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 nanginginig ang bibig nito habang binibigkas ang salitang Harry. Huwag kang lumaban, huwag kang lumaban. Tila gumamit ang babae ng isang uri ng orasayon, marahang sumisigaw at unti-unting pinapakalma ang malaking halimaw. Ngunit sa sandaling kumalma ang halimaw, biglang sumabog ang ulo ng babae, nag-iba ang anyo at naging ulo na kapareho ng sa malaking halimaw at kinagat ang ulo ng malaking halimaw. Lumalamlam sa langit at lupa. Ang pinakamalakas na divine skill ng matako na halimaw, ang likas na divine ability nito, ang lumalamlam sa langit at lupa, ay nagpakita ng kapangyarihan nito sa pamamagitan ng paglunok sa malaking halimaw sa isang kagat. Nakakadiri, nakakadiri, nakakadiri talaga, kumulo ang tiyan niya, at saka siya napaupo sa lupa at nagsimulang umiyak, pinunasan ang kanyang mga luha habang sinasabi kung gaano ito kasuklam-suklam. Humihikbi, asawa, ayaw ko rin nito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Habang umiiyak, binanggit niya ang kanyang asawa, pinupunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang manggas. Asawa, nasaan ka? Umakyat ka na ba? Buhay ka pa ba? Nami-miss ka na ni Zur. Habang nagsasalita siya, nagsimulang mamilipot ang kanyang katawan dahil kakalulon lang niya ng isang nilalang na kauri niya, na nagsisimulang umunlad at lumakas. Atsu! Habang papalayo si Yusuf Zok sa bundok Wango, hindi maipaliwanag ang pagbahing niya. Ang hindi niya alam ay siya at si Fatty, sa walang hanggang celestial na mundong ito, sa mundong ito na puno ng makapangyarihang mga nilalang, ay nagkita na. Sobrang close nila noon pero hindi pa rin sila nagkikita. Pinaglapit sila ng tadhana, ngunit pinigilan din sila nito na magkakilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1269 na pagliit ng tuktok ng bundok ayon sa mapa ng Heavenly Realm. Ang bundok Wanbone ay matatagpuan din sa Hilagang Kanluran, at napakalayo pa rin ito sa gitnang rehiyon. Sumakay si Yusuf Zok ng isang banal na barko patungo sa susunod na lungsod, na tinatawag na Guard City of the Northwest. Sa mapa, ang Guard City ay isa ring lungsod sa Hilagang Kanlurang lugar. Hawak ni Yusuf Zok ang isang mapa na binili niya pagdating sa Guard City. Habang sinusuri ang mapa, nakatuklas siya ng isang kakaibang bagay, na ang mga lungsod sa mapa ng Heavenly Realm ay itinayo ayon sa layout ng 9 palaces at 8 trigrams, na nakapatong-patong, at ang mga latitude ay tumpak din. Halimbawa, ang lungsod ng Bantay ng Hilagang Kanluran ay pailas na katapat ng lungsod ng Bantay ng Timog Silangan, at ang lungsod ng Bantay ng Timog Kanluran ay pailas na katapat ng lungsod ng Bantay ng Hilagang Silangan. Mayroong 4 na lungsod ng gwardya sa banal na kaharian, lahat ay matatagpuan sa labas, na parang gumuguhit ng isang malaking bilog. Pinalaya ni Yusuf Zok sina Leonidas King at Alden Baxter. Hindi tama para sa kanilang dalawa na manatili sa Blue Sea at Cloud Sky sa lahat ng oras, at kailangan pa nilang tatlo na pag-usapan kung anong landas ang tatahakin sa hinaharap. Malayo na ang Guard City ng Northwest sa kampo militar ng Northwest. Ngayong silang tatlo ay mga mababang antas na banal na persona, na walang mga tato sa kanilang mga mukha, ligtas na sila, at hindi na sila hahanapin ng pamilya Burger. Napakalaking lungsod, napakaraming tao, napakagandang lugar, napakasarap ng alak. Sa sandaling ito, ang tatlo ay nakaupo sa isang maliit na taberna sa Guard City, umiinom at kumakain ng karne, habang sina Leonidas King at Alden Baxter ay nagbubuntong hininga sa bawat paghigop, dahil ang pakiramdam ng pagtakas patungo sa kalayaan ay tunay na nakakabighani. Mananatili kami sa lungsod ng 10 araw, maninirahan sa bahay tuluyan na ito. May 10 araw kayong dalawa para magpakasawa, at pagkatapos niyan, pag-uusapan natin kung saan pupunta. Sa totoo lang, hindi alam ni Yusuf Zok kung saan pupunta, dahil masyadong mababa ang kanyang cultivation level, at puro usapan lang ang lahat ng walang basehan. Ang dahilan kung bakit niya sila binigyan ng 10 araw na palugit ay para mabilis nilang maunawaan ang lahat tungkol sa kaharian ng langit, at nang sa gayon ay makapagplano silang tatlo para sa hinaharap ng sama-sama.
hindi tama na sayangin lang ang kanilang mga araw, kung gusto nilang matupad ang kanilang pangarap na pabagsakin ang 8 mahusay na pamilya, kailangan nilang magtrabaho ng husto at magsikap para dito. Pagkatapos uminom ng ilang oras, hinayla ni Leonidas King palayo si Alden Baxter. Nakita ni Yusuf Zoc na pumasok ang dalawa sa mataong kalye. Ito ay Furry Works Alley, at mayroon ding mga patutot sa Heavenly Realm. Ang kalakalan ng karne ay umiiral kahit saan. Kaya naman, pansamantalang nanirahan ang tatlo sa Guard City, paminsan-minsan ay nagtitipon-tipon para uminom sa araw at sa gabi naman ay isinasama ni Leonidas King si Alden Baxter para magsaya. Siyempre, hindi nila kailanman inimbitahan si Yusuf Zoc. Dahil nakakita sila ng ilang mabubuting hipag sa Blue Sea at Cloud Sky, kahit nagustuhin ni Yusuf Zoc na sumali sa kasiyahan, hindi tutol ang dalawa pa. Wala nang magagawa, sa mga ilang araw na iyon sa Blue Sea at Cloud Sky, masyadong maayos ang pakikitungo sa kanila ng mga hipag. Noong ikapitong gabi sa lungsod ng Guardia, muling nagtipon ang tatlo, at sa pagkakataong ito, sina Leonidas King at Alden Baxter ang aktibong naghanap kay Yusuf Zoc. Sa katunayan, nanatili sila rito ng 10 araw upang maunawaan ang sitwasyon sa kaharian ng langit, at silang tatlo, kasama na si Yusuf Zoc, ay ginugol ang kanilang mga araw sa paggala-gala sa lungsod. Kapatid, nitong mga nakaraang araw, medyo naunawaan na rin namin ni Old Three ang tungkol sa Heavenly Realm. Kaya ngayon, tayong tatlo ay may ilang landas na mapagpipilian, sabi ni Leonidas King sa mahinang boses. Ang unang landas ay ang sumali sa militar dito sa Guard City, na pangunahing responsable sa depensa ng lungsod at pagpuksa sa mga bandido sa malapit. Nagpatuloy si Alden Baxter kung saan tumigil si Leonidas King. Ang pangalawang landas ay ang pagsali sa organisasyon ng Hunter. Maraming malalaki at maliliit na organisasyon ng Hunter sa lungsod. Ang mga mangangaso na ito ay tumatakbo kahit saan, silangan, timog, kanluran, hilaga, pumapatay ng mga celestial beast, nangongolekta ng mga kayamanan at iba pa. Ang ganitong buhay ay puno ng pagdanak ng dugo at kawalan ng katiyakan, ngunit ito rin ay mayaman at makulay. Ang ikatlong landas ay ang maghanap ng kanlungan sa 8 dakilang pamilya at pagkatapos ay maging isang banal na sandata sa kanila. Ang pang-apat na landas ay ang kumuha ng isang master at matuto ng sining. Sa maraming God Mountains o lungsod, may mga sekta na nagbubukas ng mga paaralan at nagtuturo ng mga disipulo. Maaari tayong sumama sa kanila at magplano ng dahan-dahan pagkatapos. Ang ikalimang landas ay ang pagsali sa assassin organization. Tumigil, sandali lang. Biglang putol ni Yusuf Zoc, sabay tawa at iyak, ang sinasabi mo lang ay ang pagsali dito o doon, wala ka bang sariling plano? Hindi sumama sa iba, kundi magsisimulang muli. Kuya, ano pa bang magagawa nating tatlo? Sa hindi magandang salita, hindi kami pwedeng magsilbing bugaw ni Old Second sa isang bahay aliwan, walang tatanggap sa amin, at isa akong dakilang emperador. Ibig kong sabihin, si Alden Baxter, ang Immortal Emperor, ay hindi man lang makakuha ng trabaho bilang bugaw, hindi ba't nakakatakot ang mundong ito? Nahihiyang sinabi rin ni Leonidas King. Napansin namin ni Old Three na karamihan sa mga bugaw sa mga bahay aliwan ay mga intermediate divine persons. Hindi nga kami kasing galing ng isang bugaw. Kaya, kaming tatlo ay hindi mahusay sa lahat ng bagay, umiling si Alden Baxter at bumantong hininga. Sa totoo lang, hindi naman kami pangit sa lahat ng bagay. May alam akong paraan para yumaman, pero sa ngayon ang kulang natin ay isang array master. May karanasan ba kayong dalawa sa formations? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Porma sayon. Natigilan silang dalawa sandali, pagkatapos ay itinuro ni Leonidas King ang sarili niyang ilong at sinabing, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ako ang numero 1 array master noong lower realm? Sa ating immortal realm, tinatawag ako ng mga tao na array emperor. Ang iyong immortal formation na itinayo rito sa divine realm ay hindi maituturing na kahit isang utot. Inikat ni Alden Baxter ang kanyang mga mata. Ikaw ang umuutot, anong malalaman mo? Tinitigan ng masama ni Leonidas King at sinabing, magkapareho ang mga pangunahing prinsipyo ng array mastery, God array man o immortal array, pareho lang ang kanilang kalikasan. Ang pagkakaiba lang ay ang mga materyales na ginamit. Kung gagamit ako ng mga materyales mula sa Heavenly Realm para itayo ang formation, isa itong God array.
At saka, kunin natin halimbawa itong Guard City, mayroon itong depensa sa formation na alam ko, na tinatawag na 8 Gates Golden Lock Formation. Madali lang para sa akin i-set up, syempre, napakaganda ng mga materyales na ginamit dito. Kaya, kung bibigyan mo ako ng katumbas na mga materyales, makakagawa ako ng mas mahusay na array kaysa sa kanila. Bukod pa rito, ang pagtatayo ng isang formation ay hindi kinakailangang nakadepende sa mataas o mababang cultivation level, ito ay tungkol sa sopistikasyon ng aplikasyon ng formation. Pero hindi mo maiintindihan kung ipapaliwanag ko pa, bumantong hininga si Leonidas King ng 2 beses at ipinahayag. Kung makakahanap ako ng magagandang materyales para sa iyo, maaari ka bang magtayo ng isang defensive array na kayang kahit papaano ay ipagtanggol ang mga upper-level deities? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Iyan. Ubo-ubo. Biglang umubo si Leonidas King. Hindi pa niya nasubukan noon, ni hindi pa niya nakikita kung gaano kalakas ang mga upper-level deities, kaya wala talaga siyang sagot. Tingnan mo yan, ayan ka na naman sa kalokohan, matandang ikaduha, nakangisi na sabi ni Alden Baxter. Ako, shit, dahil walang maisip na isasagot, tanging pagmumura lang ang nagawa ni Leonidas King. Sige, isang patay na kabayo bilang isang buhay na kabayong doktor, mabuti na alam mo ang mga formasayon. Sa pinakamasamang sitwasyon, matututo ako sayo. Pwede mo ba akong turuan? Nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Kuya, hindi mo pa ba nasasabi kung para saan mo kailangan ang mga formation? Lumingon silang dalawa kay Yusuf Zok, pagkatapos ng lahat ng pag-uusap, hindi pa rin nila alam kung ano ang balak gawin ni Kuya. Ngumiti si Yusuf Zok, noong isang araw habang ako'y gumagala sa lungsod, napansin ko ang maraming abisong inilabas ng mansyon ng Panginoon ng lungsod, at isa na rito ay nagbebenta ng isang tigang na burol sa publiko. Ang burol ay nasa Timog Kanluran, at personal ko itong pinuntahan para siyasatin. May 2 tuktok ng burol, at ang mga burol ay matataas at masukal sa kagubatan. Ano? Paf! Naguluhan si Leonidas King, habang ibinubuga naman ni Alden Baxter ang kanyang alak. Ano ba yan? Nagpapaupa ng tuktok ng burol. Nabaliw na ba si Kuya? Ano ang maganda sa pag-akyat sa tuktok ng burol? Bukod pa rito, madalas may mga tulisan sa labas ng lungsod, hindi ligtas ang manirahan sa labas. Hehe, malalaman mo rin sa hinaharap. Ang plano kong yumaman ay nagsisimula sa 2 tuktok ng burol na iyon, kaya bukas, sumama ka sa akin sa mansyon ng Panginoon ng lungsod upang angkinan ang mga karapatan sa pagpapaupa sa mga tuktok ng burol. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1270 panahon na para bawiin at linangin ang lupa. Ang mga nagsasanay ng kultibasyon ay naghahangad na maging malakas, at ano ang kanilang inaasahan para sa kanilang lakas? Iyan ay magiging mga mapagkukunan. At ang pinakakaraniwang mapagkukunan ay ang Spirit Stone, isang pandaigdigang tinatanggap na pera na maaaring pagkakitaan ng lahat, at ito ay epektibo para sa lahat. Gayunpaman, hanggang ngayon, si Yusuf Zok ay hindi pa nakakakita ng isang katamtamang kalidad na Spirit Stone. Tila sa Heavenly Realm, tanging mga lower-grade Spirit Stones lang ang ginagamit, habang ang medium, high, at maging ang superior grades ay hindi makukuha. Bagamat kasalukuyang nagmamay-ari si Yusuf Zok ng ilang Spirit Stones, isa lamang itong patak sa karagatan para sa walang katapusang kalaliman na siyang kanyang cultivation, kaya kailangan niyang kumita ng mas maraming Spirit Stones para maipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Siyempre, ang mga Spirit Stone ay mga pangunahing mapagkukunan lamang para sa cultivation. Para makakuha ng mas mahuhusay na mapagkukunan, kailangan ng isang tao ng mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa tulad ng mga banal na prutas, mga bihirang halamang gamot, at maging ang mainit na dugo ng mga banal na kuto at lobo. Ang mga ito ay talagang mas mahusay kaysa sa mga Spirit Stone, at ang paggamit ng mga mapagkukunang ito para sa cultivation ay maaaring magbunga ng mas mabilis na pag-unlad. Mayroon pang mga resources na mas mataas ang antas, tulad ng mga elixirs, divine pills, at iba pa, na ginawa ng mga Diyos. Ngunit ayaw nang maglakbay ng malayo ni Yusuf Zok dahil wala na siyang mapupuntahan at ayaw niyang sumali sa anumang organisasyon o angkan, dahil mahirap itong mapansin. Kaya, noong panahon niya sa Guard City, habang sinusuri ang lugar,
bigla siyang nakaisip ng isang paraan na magbibigay daan sa kanya upang manirahan at magkaroon pa rin ng akses sa mga mapagkukunan, ang pagliit ng mga taluktok ng bundok. Sa kaharian ng langit, bawat rehiyon ay may kani-kanyang dibisyong teritorial. Halimbawa, ang mga bundok at lupain sa loob ng maraming milya ng Guard City ay kabilang sa nasasakupan ng lungsod. Gayunpaman, ang mga bundok at lupang ito ay hindi pinamamahalaan ng sinuman. Kung pribado mo silang sasakupan, ituturing kang isang tulisan at target ng panunupil ng gobyerno. Ngunit kung opisyal mong kokontratahin ang mga bundok na ito sa pamamagitan ng mga awtoridad, hindi lamang magiging iyo ang lupain, kundi mananatili ka ring isang legal na mamamayan ng kaharian. Kahit na may mga operasyon ng pagsugpo sa mga bandido, hindi ka pa rin matatatarget kundi makakatanggap ka ng naaangkop na proteksyon. Kung tungkol naman sa gusto mong gawin sa bundok na kinontrato mo, walang may pakialam. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, kahit patagin ang buong bundok kung nais mo. Sa katunayan, ang kontratang ito ay isa ring pinagmumulan ng kita ng Guard City na siyang nagpapatakbo ng sarili nitong negosyo. Gayunpaman, walang ginagawa ang mga bundok na iyon, kaya maaari silang makuha ng sinumang handang magbayad ng tamang presyo. Matapos magbayad si Yusuf Zoc ng 100 milyong Spirit Stones, ang Twin Peaks, sa timog kanluran ng Guard City ay naging kanya magpakailanman, ibig sabihin ay maaari niya itong gamitin ng permanente at walang sino man ang kukuha muli ng mga ito. Kung bakit sila tinatawag na Twin Peaks, ito ay dahil ang dalawang bundok ay kahawig ng dalawang matataas na puwitan. Tunay ngang matataas ang mga bundok, tunay na masukal ang mga kagubatan, at may mga ibon, hayop, banal na mga kuto, at iba't ibang bihirang halaman sa loob ng mga ito. Ang dalawang malalaking bundok ay aabutin ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 araw para lubusang maikat ni na Yusuf Zoc at ng kanyang mga kasama. Ano ang ginagawa natin? Ngayong atin na ito, ano ang susunod? Nang dalhin ni Yusuf Zoc sina Alden Baxter at Leonidas King sa Twin Peaks, hindi pa rin nila maintindihan, 1 bilyong Spirit Stones kapalit ng 2 tigang na bundok. Ang umakyat sa bundok para lang harapin ang hangin mula sa hilagang kanluran. Pangalawa, suriin ang lupain sa lalong madaling panahon at hanapin ang pinakamagandang lugar para sa kayamanan ng feng shui sa kabundukan para sa atin. Magtatayo tayo ng lugar na matitirhan doon. Pagkatapos niyan, batay sa lupain, gusto kong saklawin mo ang parehong bundok sa loob ng isang formation. Ilista mo ang mga materyales na kakailanganin mo. Tuwang-tuwa si Yusuf Zoc. Ang dalawang malalawak na taluktok ng bundok na ito ay mahalagang lupain, na maaaring maging napakahalaga sa hinaharap. Kuya, pwede mo bang sabihin muna sa amin kung ano talaga ang balak mong gawin dito? Para lang maging ermitanyo, nagpupumilit na tanong ni Leonidas King. Plano kong magtanim ng mga halamang gamot para sa alchemy at linangin ang mga walang kapantay na kayamanan, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Natigilan sina Alden Baxter at Leonidas King, sa sumunod na segundo, patuloy nilang iniikot ang kanilang mga mata. Kilalang-kilala noon na ang mga bihirang kayamanan ay hindi tumutubo sa pamamagitan ng pagtatanim. Halimbawa, sa Immortal Realm, lahat ng uri ng Supreme Immortal Herbs tulad ng 9-leaf Lotus Seeds, Dragon Salivary Fruits, Sacred Dragon Fruits, at iba pa ay natural na itinatanam, at inaabot ng hindi mabilang na taon bago sila mamulaklak at mamunga. At dito sa kaharian ng langit, hindi ba't lahat ng dahon ng damo ay tumubo ng hindi mabilang na taon? Malamang naaabutin ng milyon-milyon, 10-10 milyon, o kahit daan-daang milyong taon bago lumago at gumyulang ang isang bihirang kayamanan, tama ba? Inaasahan ba tayong magtatanam dito ng bilyon-bilyong taon? Ang pagtatanim ng mga bihirang halamang gamot at kayamanang ito ay hindi agad-agad nagbibigay ng kapakipakinabang, kailangan ito ng oras, oras. Gawin mo lang ang sinasabi sa iyo, bakit ang ingay-ingay mo? Sinaman siya ng tingin ni Yusuf Zoc. Ngumiti ng mapait si Leonidas King ngunit pagkatapos ay determinadong tumango, dahil medyo mas matino pa ito kaysa kay Alden Baxter. Kung gusto nating magtayo ng isang formation na nakapalibot sa magkabilang tuktok ng bundok, ito ay isang big array. Hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa mo, kuya, pero iminumungkahi kung bumuo tayo ng 3 defense arrays, sabi ni Leonidas King, pumayag na sa kanyang gawain dahil walang makakapigil kay Yusuf Zoc. Pakinggan natin.
Mausisang sabi ni Yusuf Zop. Ang unang array ay ang malawakang big array na nabanggit mo. Hindi kailangang maging masyadong maluho o may masyadong ligtas na depensa ang array na ito. Magtayo ka lang ng mga simpleng depensa at pananggalang na hanay para senyales sa mga tagalabas na may nagmamay-ari na ang lupa. Dapat itayo ang pangalawang hanay sa paligid ng ating napiling lugar na tirahan. Ang array na ito ay dapat na hindi bababa sa 10 beses na mas maliit, o kahit 100 beses na mas maliit, kaysa sa panlabas na array. Dapat itong bumuo sa gitnang bilog, at ang depensa nito ay dapat na napakahusay. Ang ikatlong array ay kung saan kami titira pati na rin ang iyong hardin ng mga halamang gamot para sa pagtatanim, lahat ay sakop ng ikatlong array na ito. Ito ang magiging huling linya ng depensa natin, at mas maraming materyales ang kakailanganin. Isa pa, ang pag-setup ng 3 big array na ito ay hindi isang bagay na magagawa sa 1 o 2 araw. Kung ako lang at ikaw ang magsusupply ng lahat ng uri ng materyales, malamang aabutin ito ng maraming taon. Siyempre, gugugulin ko ang oras na ito sa pag-aaral sa lungsod o pakikipag-usap sa iba pang mga array masters. Magtatagal ang mga taon. Ang lugar na ito ang magiging base natin, ang lungga natin, sa hinaharap. Hanggat matibay ang lungga, kailangan ang ilang taon ng paghihintay. Tumango si Yusuf Zop. Paano naman ako kung ganoon, ano ang kailangan kong gawin? Biglang nag-aalalang tanong ni Alden Baxter. May gawain ka rin, natatawang sabi ni Yusuf Zop. Bibigyan kita ng ilang spirit stones, at gamit ang mga iyan, pupunta ka sa mga kalapit na malalaki o maliliit na lungsod at tutulungan mo akong makahanap ng mga bihirang kayamanan. Magandang trabaho yan, pero magkano ang ibibigay mo sa akin? Kung kulang pa ito, wala akong kayang bilhin. 3 milyong spirit stones, nag-isip si Yusuf Zop bago sumagot. Ano? 3 milyon. Isang balat pa lang ng lobo ay 5 milyon na ang halaga, anong klaseng kayamanan ang makukuha mo sa 3 milyon lang? Nanlaki ang mga mata ni Alden Baxter sa hindi makapaniwala. Patapusin mo ako, ikinumpas ni Yusuf Zop ang kanyang kamay habang nakangiti. Hindi naman kailangang maging mga tapos ng produkto ng mga kayamanan. Halimbawa, kung may naririnig kang tungkol sa isang banal na prutas o mga katulad nito, at kung hindi mo kayang bilhin ang mismong prutas, kaya mo namang bilhin ang buto, tama ba? Kung hindi ang buto, kung gayon marahil isang maliit na sanga. At kung kahit isang sanga ay napakamahal, dalhan mo ako ng isang dahon. Ganito rin ang sa iba pang bihira at mahahalagang gamot, huwag pumili ng mga tapos ng produkto. Kunin mo lang ang ugat, o tangkay, o buto, at iba pa. Siyempre, maghahanap din ako ng kayamanan sa iba't ibang lugar. Maghihiwalay tayo para sa gawain. Natatawang sabi ni Yusuf Zop. Boss, may sakit ka ba? At mukhang seryoso talaga. Plano mo ba talagang palagwin ang mga kayamanang ito? Hindi sila tatubo, at kung may tatanim lamang ang kaibuturan ng banal na prutas, mapupuno na sana ng mga ito ang buong mundo ngayon. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng mga partikular na kondisyon. Gawin mo lang ang sinasabi sa iyo, ikinumpas ni Yusuf Zop ang kanyang kamay bilang pagwawalang bahala. Maliwanag ang ating kinabukasan.